Si Camille Rodora Villar ay isang simpleng babae na umibig sa bilyonaryong si Kayden Hendricks Manlapas. Ngunit ang kanilang fairy tale ay nauwi sa isang malupit na bangungot. Sa gitna ng kanilang pagsasama, biglang nakipaghiwalay si Kayden at itinapon si Camille ng walang awa habang ito'y nagdadalang tao. Ang tanging iniwan ni Kayden ay isang tseke na nagkakahalaga ng 300 milyong piso, isang bayad para sa kanyang pag-alis at pananahimik. Ngunit ang di alam ni Camille, ang perang ito ay hindi lamang basta breakup fee. Ito ay mitsa na isang madilim na balak na tinatawag na Project 300. Isang sekretong DNA experiment na sinimulan ng kanilang mga ama upang lumikha ng perpektong henerasyon. Makalipas ang 5 taon, nagbalik si Camille bilang isang matagumpay at palaban na babae kasama ng kanyang kambal na sina Kahel at Kali. Dito niya matutuklasan ang masalimuot na katotohanan. Si Kayden ay hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Ginawa lang nito ang pagtataksil upang iligtas siya sa malupit na ina nito na si Doña Esmeralda. Ang kanyang kapatid na si Ares Villar ay ang orihinal na biktima ng eksperimento na nagtago sa anino upang protektahan ang kanyang pamilya. Si Marcos, ang karibal ni Kayden, ay ang nawawalang kapatid nito na may hawak ng susi sa yaman at kaligtasan ng lahat. Sa gitna ng mga pagsabog, pagtataksil ng abogadong si Attorney Salvador at ang banta sa buhay ng kambal dahil sa kanilang espesyal na DNA, kailangan magkaisa ang magkakalabang pamilya. Sa huli, ang sakripisyo ni Kayden sa nagbabagang lighthouse at ang pag-aalay ng dugo ni Camille ang naging tanging paraan upang tuluyang mawasak ang sumpa ng Project 300. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng kasakiman, pamilyang nagkawatak-watak dahil sa sekreto at ang kapatawarang higit pa sa halaga ng anumang salapi. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kakwento at mga tagapat at kapakinig ng aking munting channel. Sinasabing ang pag-ibig ay parang ginto, pinatitibay ng apoy, sinusubok ng panahon at pinahahalagahan dahil sa kanyang dinalisay sa anyo. Pero paano kung ang pag-ibig na akala mo'y langit ay siya palang magiging metsa na iyong pinakamatinding pagdurusa? Halina't samahan ninyo akong pakinggan ang nakakaantig na kwento ni Kayden at Camille. Sabay-sabay nating tuklasin ang isang paglalakbay na puno ng luhang nakakadurog ng puso. Mga lihim na pilit ibinaon sa limot at ang kapangyarihan ng 2 taong nagmahal, nasaktan, ngunit piniling lumaban hanggang sa huling hininga. Ito ay di lamang kwento ng yaman at kapangyarihan. Ito ay kwento nating lahat ng mga taong handang magsakripisyo para sa pamilya at ng mga pusong naniniwala na sa kabila ng bawat unos, laging may bukas na naghihintay. Kaya naman, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Buksan ang puso at ang damdamin. Ito ang sumpa ng 300 milyon, ang alab ni Kayden at Camille. Ang ulan sa labas ng mansyon ng mga Manlapas, tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Camille. Ngunit sa kabila ng dilim ng panahon, may isang liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata habang tinititigan ng maliit na puting stick sa kanyang palad. 2 guhit, di lang isa ang tibok ng pusong nararamdaman niya. Ayon sa kanyang huling check-up, kambal ang kanyang dinadala. Sa loob ng 3 taong pagtitiis, sa malamig na pakikitungo ni Kayden, sa bawat gabing natutulog siyang mag-isa sa malawak na kama, sa wakas naramdaman ni Camille na hindi na siya mag-iisa. Kayden, magiging tatay ka na? Bulong niya sa hangin. Pilit na hinahanap ang tamang tono kung paano to sasabihin sa asawa. Inakala niya na ang mga batang to ang magiging tulay upang muling mabuo ang kanilang wasak na relasyon. Na marahil kapag nakita ni Kayden ang kanilang mga anak, makakalimutan nito ang pait ng nakaraan. Inihanda niya ang paboritong hapunan ni Kayden. Nagsuot siya ng damit na alam niyang gusto nito. Nilagay niya ang ultrasound result sa loob ng isang magandang pulang kahon na may ribbon, saktong nakapatong sa gitna ng hapagkainan. Saktong 8:00 nang bumukas ang pinto, pumasok si Kayden. Ang kanyang mga hakbang mabigat at puno ng otoridad. Ngunit ang kanyang mukha kasing tigas ng bato. Di man lang to tumingin sa direksyon ni Camille. Kayden, nakauwi ka na. Nagluto ako ng... Wag na, Camille. Putol ni Kayden sa kanya. Ang boses nito ay parang yelong humihiwa sa balat. Hindi to tumigil sa paglalakad hanggang sa makarating sa tapat ng kapagkainan. Ngunit hindi ang pagkain ang tiningnan nito.
Kinuha ni Kayden ang isang folder mula sa kanyang briefcase at marahas itong inilapag sa ibabaw ng pulang kahon na inihanda ni Camille. Natabunan ang balita ng kanyang pagdadalang tao. Ano to? Tanong ni Camille. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa kaba. Divorce agreement. Diretsong sagot ni Kayden. Ang kanyang mga mata walang kahit anong bakas ng emosyon. At kasama niya ng isang tseke, 300 milyong piso. Yan ang break-up fee mo? Sapat na yan para di mo na ako kailangan gambalain pa habang buhay? Parang gumuho ang kisame ng mansyon sa ibabaw ni Camille. Ang kagalakang naramdaman niya kanina na palitan na isang nakakabinging katahimikan. Divorce? Pero Kayden, bakit? 3 taon na tayong magkasama. Akala mo ano? Magiging totoo ang kasalang to? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Kayden. Alam mong pinakasalan lang kita dahil sa utos ng lolo ko. Ngayong wala na siya, wala na ring dahilan para manatili ka sa tabi ko, lalo na't nakabalik na si Harleen. Ang pangalang yon, Harleen, ang babaeng laging anino sa kanilang pagsasama, ang babaeng tunay na minahal ni Kayden bago pa man dumating si Camille. Bumalik na siya, Camille, at bala kong ibigay sa kanyang posasyong ninakaw mo sa loob ng 3 taon, dagdag pa ni Kayden. Nanginginig ang kamay ni Camille habang hinahawakan ang gilid ng mesa. Gusto niyang isigaw na buntis siya. Gusto niyang sabihin may kambal silang anak pero bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Kayden ang pulang kahon sa ilalim ng folder at binuksan to ng walang pag-iingat. Nang makitang ultrasound picture, bahagyang kumunot ang noon ni Kayden. Ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Sa halip ang nakita ni Camille ay pandidiri at galit. Buntis ka? Tanong ni Kayden. Ang boses ay puno ng pagdududa. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ko sa plano ko gamit ang mga batang yan? Camille, wag kang umarte na parang biktima. Para tong isang malakas sa sampal na nagpabagsak kay Camille sa sahig. Ano? Kayden, mga anak mo sila, paano mo nasasabi yan? Dahil ayokong magkaroon ng kahit anong mansya ang pagsasama namin ni Harleen. Bulyaw ni Kayden. Ayokong may batang magpapaalala sa akin ng pagkakamaling ginawa ko sa pagpapakasal sa'yo. Tatanggalin mo sila, Camille, at bukas na bukas may appointment ka na sa ospital. Gawin mo yan at dodoblehin ko ang perang matatanggap mo. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kayden, unti-unting namamatay ang puso ni Camille. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ng kanyang dangal, ng kanyang panahon at ng kanyang pagmamahal, ay ang siya ring lalaking nais pumatay sa sarili nilang mga anak. Niyakap ni Camille ang kanyang tiyan habang nakaluhod sa sahig. Humihikbi sa harap ng lalaking na hindi man lamang siya tinulungan tumayo. Sa puntong yon, alam ni Camille ang pag-ibig na iningatan niya ay isang malaking laro lamang at siya ang talo. Pipirmahan ko, bulong ni Camille sa gitna ng kanyang pag-iyak. Aalis ako, kukunin ko ang pera, pero hindi mo ni muling makikita ang mga anak ko. Di lumingon si Kayden habang papaalis ng silid. Ang tanging naiwan ay malamig na hangin at ang basag na puso na isang inang gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak, kahit magpanggap na wala na silang ama. Humagulhol si Camille sa malamig na sahig ng kanilang dining room. Yakap ang kanyang tiyan. Ang tsekeng nagkakahalaga ng 300 milyong piso ay parang nagniningas na uling sa kanyang tabi. Isang bayad para sa kanyang katahimikan, para sa kanyang pag-alis at para sa buhay ng kanyang mga anak. Kambal, hikbi niya. Patawarin niyo ko. Hindi ko hayaang saktan kayo ng sarili ninyong ama. Pilit siyang tumayo. Sa bawat galaw niya parang may humihiwa sa kanyang puso. Hindi na siya ang Camille na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang Camille na yon ay namatay na kasabay ng mga salitang binitawan ni Kayden. Ang natira ay isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang mga anak. Dali-dali siyang pumanik sa itaas. Di siya kumuha ng mamahaling alahas o mga damit na ibinili ni Kayden. Kinuha lamang niya ang kanyang pasaporte, ang kanyang mga personal na dokumento at ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mahahalagang gamit bago pa siya naging Mrs. Manlapas. Ngunit bago siya makababa ng hagdan, narinig niya ang paghinto ng 2 itim na SUV sa labas ng mansyon. Nanigas siya. Hindi pa bukas ang appointment. Bakit sila nandito? Mula sa bintana, nakita niya si Arturo, ang pinagkakatiwalaang bodyguard ni Kayden na may kausap sa telepono. Opo, Sir Kayden. Nakanda ng private clinic. Dadali na namin siya ngayon din para masiguradong hindi siya makakatakas o makakapagpabago ng isip.
Opo, linisin na natin ang problema ngayong gabi. Ang mga tuhod ni Camille ay nanghina. Di na makakapaghintay si Kayden hanggang bukas. Gusto nitong burahin ang mga bata sa loob ng katawan niya sa mismong gabing ito. Hayop ka, Kayden? Bulong niya sa pagitan ng niningning ng mga labi. Tumakbo siya patungo sa likod ng mansyon, sa quarters ng mga katulong. Doon nakita niya si Nanay Isabel, ang tanging taong naging mabuti sa kanya sa bahay na iyon. Na Isabel, tulungan niyo po ako? Pagsusumamo ni Camille, hawak ang kamay ng matanda. Gusto nilang kunin ang mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Isabel. Alam niya ang lupit ni Kayden kapag nagdedesisyon ito. Diyos ko, Camille. Sige, lumabas ka sa lagusan ng basura sa likod ng kusina. Doon may maliit na pinto na patungo sa sapa. Huwag kang lilingon. Salamat po, Nay. Bitbit ang tsekeng 300 milyon na gagamitin niya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak bilang paghihigante sa pera ni Kayden. Gumapang si Camille sa madilim at mabahong lagusan. Ang ulan ay mas lumakas, tila ay tinatago ang kanyang mga bakas. Basang-basa at nanginginig sa ginaw. Nakarating siya sa gilid ng highway. Ang bawat ilaw ng sasakyan ay nagpakaba sa kanya. Akala niya mahuhuli na siya nang bigla mayroong humintong isang luma ngunit matibay na pick-up truck sa harap niya. Bumaba ang bintana. Isang lalaking may malalim na mga mata at balbas ang tumingin sa kanya. Hindi to si Kayden. Hindi rin to tauhan ng mga manlapas. Kailangan mo ng tulong? Tanong ng lalaki. Ang boses ito ay baritono at may otoridad pero may kakaibang lambing. Pakiusap, ilayo mo ako rito. Pagsusumamo ni Camille. Sakay, tipid na sagot ng lalaki. Habang papaandar ang sasakyan, lumingon si Camille sa mansyong iniwan niya. Nakita niya ang mga ilaw ng sasakyan ni Arturo na paikot-ikot sa subdivision. Hinahanap siya. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang tiyan. Ligtas na tayo, babies, bulong niya. Saan tayo pupunta? Tanong ng lalaki habang nagmamaneho palayo ng Maynila. Tinignan ni Camille ang lalaki. Kahit saan. Kahit sana hindi ako mahahanap ng demonyong nagngangalang Kayden Manlapas. Ang hindi alam ni Camille ang lalaking nagmamaneho ay si Marcos Vergel, ang brutal na kaaway sa negosyo ni Kayden na matagal nang naghahanap ng alas laban sa mga manlapas. Ngunit sa pagkakataong to, hindi negosyong nasa isip ni Marcos kundi ang babaeng tila basag na salamin sa kanyang tabi. Naratiling tahimik si Camille sa loob ng sasakyan ni Marcos. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng wiper sa windshield at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang binabasa ang text message sa kanyang telepono. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Hindi si Harleen ang dahilan kung bakit kanya pinalayas. Takbo, Camille, huwag kang magpapahuli. Sino nag-text? At kung hindi si Harleen ang dahilan, bakit kailangan maging ganito kalupit ni Kayden? Bakit kailangan ipadamay ang mga inosenteng bata? Ayos ka lang ba? Basag ni Marcos sa katahimikan. Nanginginig ka. Tinignan ni Camille ang sarili. Ang puting damit na suot niya kanina sa hapunan, punong-puno na ng putik at mantsa ng ulan. Ang kanyang mga kamay hindi tumigil sa pag-alog. Salamat sa pagtulong. Mahinang sagot ni Camille. Sino ka? Bakit mo ako isinakay? Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marcos pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Marcos Vergel. At isinakay kita dahil alam ko kung sinong tinatakasan mo. Si Kayden Manlapas, di marunong tumanggap ng pagkatalo, lalo na kung ang pag-aari niya ay nawawala. Napaatras ng bahagya si Camille sa upuan. Magkakakilala kayo? Higit pa sa magkakilala, pero wag kang mag-alala, hindi ako kampi sa kanya. Sa katunayan, ang kalaban ng kaaway ko ay kaibigan ko. Sagot ni Marcos habang mabilis na nilalampasan ang hangganan ng Laguna patungong Quezon. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga manlapas, nagkakagulong lahat. Basag ang mga baso sa sahig at nakatumba ang mga silya. Galit na galit si Kayden habang hawak ang divorce papers na may pirma ni Camille pero wala ng babae. Nasaan siya? Sigaw ni Kayden kay Arturo. Sir, nakatakas po siya sa likod. Mukhang may tumulong sa kanya dahil may nakitang bakas ng gulong na sasakyan sa gilid ng highway. Ulat ni Arturo na nakayuko. Hinablot ni Kayden ang kwelyo ni Arturo. Hanapin niyo siya. Hindi siya po pwedeng lumayo at siguraduhin niyang dala pa rin niya ang tseke. Kailangan nating pumunta sa klinika na iintindihan mo. Nang makaalis sa mga tauhan, napaupo si Kayden sa sofa. Hinilot niya ang kanyang sentido.
Sa gitna ng dilim, bumukas ang pinto ng library at lumabas ang isang babae na nakasuot ng eleganteng pulang dress, si Harleen. Kayden, masyado kang nag-aalala sa babaeng yon. Malambing na sabi ni Harleen habang hinahawakan ang balikat ng lalaki. Hayaan mo na siya. Pinirmahan niya ng papeles, hindi ba? Akin ka na ulit. Tinabig ni Kayden ang kamay ni Harleen. Hindi mo naiintindihan, Harleen. Kung hindi ko siya mapipilit na ipalaglag ang batang yan, mamamatay siya at hindi ko hayaang mangyari yon. Sa loob ng sasakyan ni Marcos, biglang nakaramdam na matinding hilo si Camille. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit hindi lang emosyonal, may nararamdaman siyang kakaibang kurot sa kanyang puson. Marcos, pakiusap, huminto tayo, hiling ni Camille. Nahihilo ko. Ngunit bago pa makasagot si Marcos, may napansin silang dalawang headlight na mabilis na sumusunod sa kanila. Isang itim na SUV. Alam ni Camille ang sasakyang yon, kay Kayden yon. Huwag kang bibitaw, Camille. Seryosong sabi ni Marcos habang tinatapakan ng gas. Di kita hahayaang makuha nila. Isang habulan ang naganap sa gitna ng madilim at madulas na kalsada. Ang bawat liko ay tila ba nagpapataob sa kanilang sasakyan. Hanggang sa isang malakas na busina ang narinig nila mula sa likod. Kasunod na isang putok ng baril na tumama sa side mirror ni Marcos. Binaril nila tayo? Sigaw ni Camille, puno ng takot. Ganyan ka demonyong asawa mo, sagot ni Marcos. Sa gitna ng tensyon, isang malaking truck ang biglang lumitaw mula sa kabilang direksyon. Iniwas ni Marcos ang sasakyan, dahilan upang mawalan sila ng kontrol at tumiretso sa isang bangin. Ang huling narinig ni Camille ay ang sarili niyang tili at ang bulong sa kanyang isip. Ligtas ba ang mga anak ko? Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ay nakita niyang isang anino na lumalapit sa wasak nilang sasakyan. Hindi si Marcos, hindi si Kayden, isang pamilyar na mukha na matagal niya nang hindi nakikita. Ang amoy ng sunog na goma at ang hapni ng usok ang gumising sa natitirang malay ni Camille. Baliktad ang mundo. Nakabitin siya sa kanyang seatbelt habang si Marcos walang malay sa driver's seat. Dugo ang nakasandal sa airbag. Ang mga anak ko, ungal ni Camille. Pinilit niyang i-unlock ang buckle pero bawat galaw niya parang may bumabaon na bubog sa kanyang puson. Sa gitna ng malakas na ulan narinig niya ang kalabog ng mga paa sa tuyong dahon at putik. Isang bulto ng tao ang sumungaw sa basag na bintana ng sasakyan. Gamit ang isang bakal, mabilis itong winasak ang pinto. Camille, Camille, tumingin ka sa akin? Ang boses na iyon. Di yon ang malamig na boses ni Kayden. Di rin yun ang baritono ni Marcos. Yun ay boses na huling narinig ni Camille 5 taon nang nakakaraan. Bago ang isang trahedya sa dagat na akala na lahat kumuha sa buhay ng kanyang kaisa-isang kapatid. Ares? Bulong ni Camille bago siya tuluyang mawala ng lakas. Patay ka na. Hindi pa, Camille. At hindi ko hahayaang mamatay ka sa kamay ng mga manlapas, sagot ni Ares. Mabilis itong binuhat ang kapatid palabas ng wasak na sasakyan. Di na lumingon si Ares kay Marcos. May iba pang sasakyang dumating. Mga tauhan ni Ares na nakasuot ng itim. Kunin niyo ang lalaking yan, dalhin sa safe house at siguraduhin walang makakakita sa atin. Samantala sa itaas ng bangin, huminto ang SUV ni Kayden. Bumaba ang lalaki, humahangos ang kanyang mga mata ipuno ng di may paliwanag na takot habang nakatingin sa naglalagablab na apoy sa ilalim. Sir, hindi po pwedeng bumaba dyan. Masyadong madulas. Pigil ni Arturo. Nandyan ang asawa ko. Nandyan ang mga anak ko. Sigaw ni Kayden. Ang kanyang boses ay basag, malayo sa mapang-aping asawa na humarap kay Camille kanina. Sir, tingnan niyo po. Tinuro ni Arturo ang mga bakas ng gulong na hindi galing sa sasakyan ni Marcos. May nauna sa atin. May kumuha sa kanila. Naniga si Kayden. Kung may kumuha kay Camille, ibig sabihin hindi pa to ligtas. Sino? Sinong may lakas ng loob na agawin ng sakin? Sa dilim, isang tawag ang natanggap ni Kayden. Mula to sa isang private line. Kayden Manlapas, boses ng isang lalaki, puno ng puot. Salamat sa 300 milyong piso. Gagamitin ko yan para pambili ng kabaong mo. Huwag mo nang hanapin si Camille. Para sa kanya, patay ka na. Binaba ang tawag. Alam ni Kayden ang boses na yon, imposible. Si Ares Villar, matagal nang dineklarang patay. Sa isang lihim na klinika sa pusod ng kagubatan sa Quezon, dahan-dahang nagmulat ng mata si Camille.
Puti ang kisame, amoy gamot. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Gising ka na, wika ni Aris na nakatayo sa tabi ng bintana. Aris, totoo ba to? Buhay ka? Naiiyak na tanong ni Camille. Lumapit ang kapatid, hinawakan ang kanyang kamay. Buhay ako, Camille. Nagtago ako dahil alam kong ipapapatay ako ng tatay ni Kayden noon, pero rin na ng lahat. Nalaman kong kinasal ka sa anak ng demonyong yon. Gusto niyang patayan ng mga anak ko, Aris? Ikbi ni Camille, pinapabura niya sila. Nagtagis ang bagang ni Aris. Alam ko, at yun ang dahilan kung bakit kita tinex. Hindi si Arlene ang totoong rason kung bakit kanya pinalayas, Camille. Pinalayas kanya dahil nalaman niya ang tungkol sa De Villar inheritance. Kumanot ang noo ni Camille. Ano? Ang lolo niyo ay may iniwang trust fund na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na magbubukas lamang kapag ang isang Villar nagkaroon ng tagapagmana mula sa isang manlapas. Isang sumpa at kasunduan ng mga matatanda, paliwanag ni Aris. Kapag nalaman ng board na buntis ka, mawawala ng kapangyarihan si Kayden sa kumpanya at maililipat lahat sa mga anak mo. Ang pagpapatalsik sa iyo at ang pagpapalaglag sa mga bata, yun ang tanging paraan para manatili sa pwesto. Napahagulhol si Camille. Di lang para dahil sa ibang babae, lahat ng to ay dahil sa pera, dahil sa kapangyarihan. Ang 300 milyon ay barya lamang kumpara sa bilyong-bilyong mawawala sa lalaki. Ngayon, Camille, seryosong sabi ni Aris, may dalawa kang pagpipilian. Magtago habang buhay o gamitin ang perang binigay niya para pabagsakin ang imperyo ng mga manlapas. Tumingin si Camille sa ultrasound na nakadikit sa gilid ng kanyang kama. Ang dalawang maliit na tuldok, ang kanyang mga anak, ang kanyang lakas. Gusto ko silang makitang walang-wala, Aris. Malamig na sabi ni Camille. Ang kanyang mga matay wala ng luha. Tanging nagbabagang galit na lamang. Gusto kong magmakaawa si Kayden sa harap ko habang hawak ko lahat ng pag-aari niya. Malamig ang hangin sa loob ng lihim na klinika. Ngunit mas malamig ang titig ni Camille habang nakatingin sa kawalan. Ang bawat salita ni Aris ay tila lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng kanyang pagkatao na nagmamahal pa kay Kayden. Pera, kapangyarihan, yun lang pala ang halaga naming tatlo sa kanya, bulong ni Camille. Inawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kambal na kanyang dinadala ay hindi lang mga anak. Sila ang mga buhay na alas na magpapabagsak sa imperyo ng mga manlapas. Pumasok si Aris, may dalang tablet. Gising na si Marcos Vergel sa kabilang silid. Mukhang nagkaroon siya ng mild amnesia dahil sa impact, pero ang nakapagtataka, ikaw lang ang naalala niya. Camille, kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung kaibigan ba talaga siya o ginagamit ka lang para sa sarili niyang agenda laban kay Kayden. Kailangan ko siya, Aris. Matapang na sagot ni Camille. Kung siya ang mortal na kaaway ni Kayden sa negosyo, siya ang magiging tulay ko para makapasok muli sa mundong yon nang di nila ako nakikilala. Anong plano mo? Tanong ni Aris. Patay na si Camille Trinidad sa bangin na yon. Malamig na tugon ni Camille. Ang babalik ay isang babaeng kukuha sa lahat ng pag-aari nila. Pero bago yon, kailangan natin asikasuhin ang checking ito. Nilabas ni Camille ang checking 300 milyong piso. Gagamitin natin ang perang ito para bumuo ng sarili nating pwersa. Sa loob ng 9 na buwan, habang iniintay kong aking mga anak, naghahanda tayo. Samantala, sa Manila hindi mapakali si Kayden. 1 linggo nang nakalipas mula nang mahulog sa bangin ang sasakyan ni Marcos, ngunit walang bangkay na nakuha. Ang tanging nahanap ng mga otoridad ay ang wasak na sasakyan at ang bakas ng dugo ni Camille sa seatbelt. Sir, ang sabi ng mga forensic, malaki ang tsansa na di nakaligtas sa mga pasahero dahil sa taas ng pinagpalaan. Ulat ni Arturo. Napahawak si Kayden sa kanyang dibdib. Bakit may ganitong sakit? Akala niya magiging malaya na siya. Akala niya tapos na ang problema sa inheritance. Pero gabi-gabi, ang huling mukha ni Camille, ang mukhang puro ng pait at luha, ang laging bumubungad sa kanyang panaginip. Lumabas ka na, taboy niya kay Arturo. Nang mag-isa na lamang siya, binuksan ni Kayden ang drawer ng kanyang lamesa. Doon nakatagong isang maliit na sapatos ng sanggol na binili niya ng palihim nung nalaman niyang buntis si Camille. Di alam ni Camille na ang pagpapatalsik sa kanya at ang pagpapalaglag sa mga bata ay isang palabas lamang ni Kayden para iligtas sila.
May nagbabanta sa buhay ni Camille mula sa loob ng pamilya Manlapas. Si Doña Esmeralda, ang ina ni Kaydan na handang pumatay para sa mana. Akala ni Kaydan kung magmumukha siyang kalaban, lalayo si Camille at magiging ligtas. Ngunit ang plano niyang iligtas ito ay nauwi sa trahedya. Pagkalipas ng 5 taon, isang marangyang charity gala ang ginaganap sa pinakasikat na hotel sa Makati. Nandun lahat ng malalaking pangalan sa negosyo, kabilang na si Kaydan Manlapas na ngayon ay mas naging malamig at mas naging malapit sa kompetisyon. Sa tabi niya ay si Harleen, suot ng isang diamanteng kasing laki ng ubas. Biglang tumahimik ang paligid nang bumukas ang malaking pinto. Isang babaeng nakasuot ng itim na gown. May takip ng manipis na belo ang mukha ang pumasok. Kasama niya isang lalaking matikas at kilala sa buong Asia bilang the ghost investor. Walang iba kundi si Marcos Vergel. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang 2 batang kasunod nila. Isang batang lalaki at isang batang babae na kamukhang kamukha ni Kaydan. Ngunit ang mga matay kasing talim ng kay Camille. Sino siya? Bulong ni Harleen. Kinakabahan. Huminto ang babae sa harap ni Kaydan. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang belo. Nanlaki ang mga mata ni Kaydan. Ang basong hawak niya ay nalaglag at nabasag sa sahig. Camille? Hindi. Nakangiting sagot ng babae. Ako ang bagong may-ari ng Manlapas Holdings at nandito ako para bawiin ang utang mo kasama ng interes. Sa gilid, lumapit ang batang lalaki kay Kaydan at tumingala. Ikaw ba ang lalaking nagbayad ng 300 milyon para mawala kami? Ang buong hall ay napasinghap. Ang tensyon ay sapat na para mapatigal ang pagtibok ng puso ni Kaydan. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila binibitay ang hininga ni Kaydan. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang babaeng inakala niya na naging abo na sa isang bangin. 5 taon ang nakakalipas ay buhay. At hindi lang siya basta buhay, tila siya isang reyna na bumangon mula sa impyerno upang bawiin ang kanyang trono. Camille? Nangangatal ang boses ni Kaydan. Sinubukan niyang bakbang papalapit, ngunit agad siyang hinarangan ni Marcos Vergel. Huwag mong lalapitan ang asawa ko, Manlapas. Malamig na banta ni Marcos. Asawa? Ang salitang yon ay parang isang bala na tumago sa dibdib ni Kaydan. Tumingin siya kay Camille, naghahanap ng pagkakaila, ngunit isang mabait na ngisi lang ang sinagot nito sa kanya. Bakit, Kaydan? Nagulat ka ba? Tanong ni Camille. Ang boses niya ay wala ng dating lambing. Ito ay matalim at puno ng kapangyarihan. Akala mo ba ganun lang kadaling burahin ang buhay namin? Ang 300 milyon mo, naggamit ko ng maayos. Nakabili ako ng bagong buhay at ngayon, nakabili rin ako ng sapat na shares para maging major stockholder ng kumpanya mo. Napasinghap ang mga bisita. Ang Manlapas Holdings, ang korporasyong itinayo ng 3 henerasyon, ay unti-unti nang kinakain ng isang babaeng itinapon lang noon. Camille, mag-usap tayo, hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Kaydan, ngunit di siya pinatapos ng isang maliit na tinig. Mama, siya ba yung badman sa kwento mo? Napatingin si Kaydan sa ibaba. Ang batang lalaki na may pangalang Kahel ay nakatingin sa kanya na may halong puot at kuryosidad. Sa tabi nito ay ang batang babae, si Kali, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng gown ni Camille. Ang kanilang mga mukha ay salamin ng sarili niyang anyo nung bata pa siya. Kahel, Kali, batiin ninyo ang dating amo ni Mama, utos ni Camille. Ang diin sa salitang amo parang sampal kay Kaydan. Hello, Mr. Manlapas? Sabay nasabi ng kambal sa parang napaka-formal pero napakalamig. Sa kabilang bahagi ng hall ang tangkanyang pagpatay kay Camille, 5 taon nang nakakalipas ay hindi dapat malaman ni Kaydan. Dali-daling lumapit si Harleen kay Camille, pilit itinatago ang takot. Camille, anong karapatan mong manggulo dito? Patay ka na sa mga record, isang impostora ka lang. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Camille. Isang malakas na pak ang bumaon sa pisngi ni Harleen. Tumalsik ang babae sa sahig, gulat na gulat. Ang karapatan ko ay ang katotohanan na ako pa rin ang legal na asawa ni Kaydan Manlapas dahil hindi kailanman na-process ang divorce papers na iniwan ko. Deklara ni Camille na ikinagulat ng lahat maging ni Kaydan. Peke ang pirma ng abogado mo, Kaydan, at ang kasal niyo ni Harleen na nakaplano sa susunod na buwan, ituring mo na yung isang malaking panaginip. Habang nagkakagulo, isang malakas na pagsabog ng balita ang lumabas sa mga malalaking screen sa loob ng ballroom.
Isang video leak ang nagpapakita kay Doña Esmeralda na kausap ang isang hitman 5 taon nang nakakaraan. Siguraduhin mong hindi makakarating sa ospital ang sasakyang kinalululanan ni Camille. Ayokong magkaroon ng tagapagmana ang mga Villamor sa loob ng pamilya ko. Nanlalamig na lumingon si Kaydan sa kanyang ina. Mama, anong ibig sabihin nito? Ngunit bago pa makasagot ng matanda, tiningnan ni Camille si Kaydan ng may luha sa mga mata. Hindi luha ng pag-ibig, kundi luha ng pagkamuhi. Akala mo ba ikaw lang may kasalanan, Kaydan? Akala mo ba ang pagtataboy mo sa akin ang pinakamasakit? Hindi. Ang pinakamasakit ay ang malaman ang pamilyang pinagsilbihan ko ay ang mismong pamilyang nag-utos na ibon ako sa lupa habang dala ko ang mga anak mo. Tinalikuran sila ni Camille kasama si Marcos at ang kambal. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, suminto siya. O bago ko makalimutan, yung 300,000,000? Pinadala ko na ang resibo sa office mo. Binili ko lang naman ang utang ng kumpanya mo sa bangko. Sa madaling salita, Kaydan, sa akin ka na nagtatrabaho simula ngayon. Ang kaninang marangyang ballroom ay naging mistulang sementeryo sa katahimikan matapos lumabas ang revelasyon sa malalaking screen. Ang mukha ni Doña Esmeralda na wala ng kulay. Ang kanyang baston nanginginig sa sahig habang lahat ng mga elite society na mata ay nakatuon sa kanya. Mama, totoo ba? Ang boses ni Kaydan gumaralgal. Ipinapapatay mong asawa ko. Ang mga apo mo? Di makapagsalita ang matanda. Ang kanyang katahimikan sapat ng pag-amin. Lumingon si Kaydan sa pinto sa direksyong kinalabasan ni Camille, ngunit huli na. Ang ghost investor na si Marcos Virgel at ang kanyang pamilya ay nakaalis na. Iniwan siyang wasak sa gitna ng sarili niyang tagumpay. Arturo! Sigaw ni Kaydan. Ang galit bumabaha sa kanyang sistema. Iposas ang mga tauhang kasabot ni Mama at tawagan ng mga abogado ngayon din. Kaydan anak, ginawa ko lang yun para sa proteksyon ng kumpanya. Pagtatangka ni Doña Esmeralda, ngunit tinaas ni Kaydan ang kanyang kamay. Huwag mo kong tawaging anak. May pait na sabi ni Kaydan. Simula ngayon wala ka ng posisyon pa sa Manlapas Holdings. At kaya nga nang sabi ni Camille mukhang wala na rin akong kumpanya na ipaglalaban dahil sa kanya na to. Sa loob ng isang pribadong suite, hinubad ni Camille ang kanyang itim na belo. Ang kanyang mga kamay nanginginig pa rin. Ang pagharap sa nakaraan ay hindi kasing dali ng inaakala niya. Lumapit si Kahel at Kali. Ang kambal ay may talas ng isip na hindi pang karaniwan sa 5 taong gulang. Mama, bakit umiiyak yung lalaking kumukha ni Kahel? Tanong ni Kali. Ang kanyang maliliit na daliri ay pinupunasan ng luha na di na malaya ni Camille pumapatak na pala. Dahil nalaman niya ang halaga ng itinapon niya, baby, sagot ni Camille, sabay yakap sa dalawa. Pumasok si Marcos, dalang isang baso ng wine. Nagkakagulo na sa labas. Bagsak ang stocks ng Manlapas Holdings dahil sa skandal ni Doña Esmeralda. Pero Camille, sigurado ka ba rito? Ang pagiging stockholder ay simula pa lamang. Si Kaydan, hindi yan basta-basta susuko. Alam ko, tugon ni Camille. Ang mga matay muling naging matigas. Kaya nga gusto kong maranasan niya ang naramdaman ko. Ang pakiramdam na walang matutuluyan. Ang pakiramdam na tinatalikuran ng lahat. Kinabukasan, hindi sa opisina kundi sa harap ng tinutuluyang hotel ni Camille naghintay si Kaydan. Walang payong, walang bodyguard. Basang-basa siya sa ulan. Suot pa rin ang gusot na tuxedo kagabi. Nang lumabas na ang sasakyan ni Camille, humarang si Kaydan sa gitna ng daan. Napilitang huminto ang driver. Bumaba ang bintana ng backseat. Sumilip ang malamig na mukha ni Camille. Ano na naman to, Kaydan? Hindi pa ba sapat ang kahiyang natanggap mo? Camille, patawarin mo ko. Hikbi ni Kaydan. Ang dating mapagmataas na leon ng business world ay nakaluhod na ngayon sa aspalto sa harap ng maraming tao. Hindi ko alam. Ang akala ko, niligtas kita sa pagpapaalis sa'yo. Akala ko kapag wala ka na sa paningin ni Mama, hindi ka niya nasasaktan. Patawarin mo ko kung naging mahina ako. Patawarin mo ko sa mga anak natin. Ngumisi si Camille, isang ngising nakakadurog ng puso. Iniligtas? Kaydan, iniabot mo sa akin ang divorce papers at breakup fee habang nagdadalang tao ako. Pinilit mo kong ipalaglag ang mga anak ko. Ang tawag doon hindi pagliligtas. Ang tawag doon pagtalikod. Camille, bigyan mo ako ng pagkakataon kahit para sa mga bata lang. Pagsasama mo ni Kaydan. Pilit tinahawakan ng pinto ng kotse. Ang mga bata?
Isang mapait na tawa ang kumawala kay Camille. Kahel, Kali, tingnan niyo ang lalaking to. Lumingon ang kambal mula sa loob. Tinitigan nila ang kanilang ama na para bang isang estranghero. Siya ba ang tatay? Tanong ni Kahel kay Camille. Tumingin ang bata kay Kayden. Mister, sabi ni Mama, ang tatay daw tagapagtanggol. Pero bakit ikaw ang dahilan kung bakit kami muntik mawala? Napabitaw si Kayden sa pinto. Ang mga salita ng sarili niyang anak ay mas masakit pa sa anumang sampal o bala. Itaas mo ang bintana, utos ni Camille sa driver. At Kayden, huwag mong kakalimutan. Bukas ang unang board member sa ilalim ng pamumuno ko. Huwag kang malilate. Gusto kong makita mo kung paano ako dahan-dahang kukunin ang uling bagay na mahalaga sa'yo. Habang umaandar ang sasakyan, naiwan si Kayden sa gitna ng ulan. Mag-isa, wasak at sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay walang-wala. Habang nasa sasakyan, nakatanggap si Camille ng tawag mula kay Aris. Camille, may problema. Ang 300 milyon na binigay ni Kayden noon, hindi galing sa account ng kumpanya. Galing yon sa personal niyang insurance ng beneficiary, ikaw at ang mga bata. Binenta niyang lahat ng ari-arian niya sa ibang bansa para lang mabuo ang halagang yon, 5 taon nang nakalilipas. Napatigil si Camille. Ibig sabihin, bago pa man siya lumayas, tiniyak na ni Kayden na magkakaroon siya ng yaman kahit wala ito sa tabi niya. Napatitig si Camille sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan. Ang mga salita ni Aris sa kabilang linya ay parang isang bagong uri ng dusa na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Binenta niya ang lahat, Camille. Ang personal niyang ari-arian sa Singapore, ang villa niya sa Italy, lahat ng naipon niya bago pa man kayo ikasal. Kinuha niya para mabuo ang 300 milyon. Hindi yun galing sa Manlapas Holdings, galing iyon sa sarili niyang bulsa. Huminga ng malalim si Camille. Bakit? Bakit kailangan tong gawin ni Kayden kung ang plano niya lamang naman itaboy siya? Kung pera lang ang habol ni Kayden para sa kapangyarihan, bakit niya uubusin ang sarili niyang yaman para sa babaeng itinapon niya? Mama, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Kali. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa braso ni Camille. Hindi, baby. Napuwing lang si Mama. Pagsisinungaling niya, pilit ibinabalik ang kanyang maskara ng katatagan. Ang board meeting ng paghuhukom. Kinabukasan ang conference room ng Malapas Holdings puno ng tensyon. Ang mga board members, mga matatandang lalaki na dati ay di man lang tinitingnan si Camille, ngayon nakayoko sa harap niya. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Kayden. Maputla siya, maitim sa ilalim ng mga mata at talatang di nakatulog. Ngayong ako na ang may hawak ng 51% ng shares. Simula ni Camille, ang boses niya ay malamig at formal. Ang unang agenda ay ang pagpapatalsik kay Doña Esmeralda bilang emeritus chairwoman. At ang pangalawa, ang demotion ni Kayden Manlapas. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang dating CEO gagawing subordinate? Mula ngayon, Kayden, ikaw ang magiging head ng logistics department sa pinakamalayong warehouse natin sa Batangas. Deklara ni Camille. Gusto niyang makita tong magalit. Gusto niya na makita itong sumabog. Ngunit tumango lamang si Kayden. Tinatanggap ko, Camille. Kung yan ang gusto mo, susunod ako. Walang laban, walang pride. Ang leon ay naging tupa at mas talo nagalit si Camille lang dahil doon. Gusto niyang lumaban ito para magkaroon siya ng dahilan para lalo itong durugin. Gabi na nang matapos ang meeting. Habang naglalakad si Camille patungo sa kanyang sasakyan sa basement, nakita niya si Kayden na naghihintay sa gilid. Hindi to lumapit, nanatili lang to sa distansya. Anong kailangan mo? Asik ni Camille? Wala. Gusto ko lang siguraduhin na nakasakay ka ng ligtas. Sagot ni Kayden. Ang boses nito, pagod na pagod. Camille, tungkol sa 300 milyon, alam ko nang alam mo na. Napatigil si Camille. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ibinigay ang lahat sa akin kung itatapon mo rin lang ako? Lumapit ng bahagya si Kayden. Sapat na para makita ni Camille ang luhang nagbabadyang pumatak. Dahil alam ko ang kaya ni Mama. Noong nalaman niyang buntis ka, nag-utos siya ng hitman. Ang tanging paraan para manatili kang buhay ay ang palayasin ka. Nagmukhang galit ako sa iyo at bigyan ka ng sapat na pera para makapagtago ka sa ibang bansa kung saan di ka niya mahahanap. Pero pinilit mo kong ipalaglag ang mga anak ko.
Sigaw ni Camille. Ang sakit ay muling bumalong. Dahil alam kong nakikinig si Mama sa pinto nung gabing yon. Pagsisiwalat ni Kayden. Kailangan kong sabihin yon para maniwala siyang wala na akong pakialam sa inyo. Akala ko makakaalis ka kaagad bago kanila mahabol sa highway. Pero nahuli ako ng dating. Nung makita ko ang sasakyan niyo sa bangin, Camille, namatay din ako ng gabing yon. Napaatras si Camille. Ang buong katotohanan ay mas masakit pa sa kasinungalingan. Ang 5 taon niyang pagkamuhi ay nakabase sa isang sakripisyo na hindi niya naiintindihan. Hindi sapat yan, Kayden, bulong ni Camille, pilit pinatitigas ang puso. Dahil sa pagliligtas mo, lumaki ang mga anak ko na walang ama. Muntik na silang mamatay sa bangin. Muntik na akong mawala. Ang 300 milyon mo hindi kayang bayaran ang bawat gabing umiiyak ako nang dahil sa pagod. Alam ko, sagot ni Kayden. Kaya nga handa akong magbayad habang buhay. Kahit bilang tagabuhat ng mga box sa warehouse mo, gagawin ko. Basta hayaan mo lang akong makita sila kahit sa malayo lang. Habang nag-uusap sila, isang mabilis na motorsiklo ang dumaan sa basement. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi si Camille ang natamaan, kundi si Kayden na mabilis sumarang sa harapan niya. Kayden! Tili ni Camille habang sumasabog ang dugo sa puting polo ng lalaki. Sa kabilang dako, ang rider ng motorsiklo nag-iwan ng isang sulat. Hindi pa tapos ang laro, Camille. Harleen? Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa malamig at sementadong basement at sinundan ng nakabibinging katahimikan. Nanigas si Camille. Ang amoy ng pulbura humalo sa pamilyar na pabango ni Kayden. Dahan-dahan, bumagsak si Kayden sa kanyang paanan. Ang puting polo nito ay mabilis na nilalamon ng matingkad na pula. Kayden! Sigaw ni Camille. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay na dating nagdanais na sumampal sa lalaki na ngayon pilit pinipigilan ang pagdaloy ng dugo mula sa balikat nito. Kayden! Kayden, gumising ka. Huwag kang magpapakamatay dito. Ligtas ka ba? Ungal ni Kayden. Ang kanyang mukha kasing puti na ng papel, ngunit ang kanyang mga mata nakatitig pa rin kay Camille ng may halong relief. Sabihin mo sa kambal, sorry. Tumahimik ka. Mag-ipon ka ng lakas. Bulyaw ni Camille habang nanginginig na i-denial ang numero ni Aris at ng ambulansya. Sa hindi kalayuan, narinig ang mabilis na pag-alis ng motorsiklo. Isang piraso ng papel ang nilipad ng hangin patungo sa mukha ni Camille. Dinampot niya ito habang isang kamay ay nasa sugat ni Kayden. Hindi pa tapos ang laro, Camille. Kung hindi ka namatay sa aksidente, mamamatay ka sa lungkot, Harleen. Nagdagis ang bagang ni Camille. Si Harleen, ang babaeng akala niya ay biktima rin ng sitwasyon, ay isa palang baliw na mamamatay tao. Dinala si Kayden sa emergency room. Si Camille na iwan sa hallway. Ang kanyang mamahaling mga damit may bahid ng dugo ni Kayden. Dumating si Aris, hingal na hingal, kasama ng mga bodyguards. Camille, anong nangyari? Sabi ng security may bumaril daw? Tanong ni Aris. Si Harleen, maikling sagot ni Camille. Aris, hanapin mo siya. Huwag mo siyang hayaang makalabas ng bansa. Gusto ko siyang makitang nabubulok sa kulungan. Paano si Kayden? Tanong ni Aris, nakatingin sa dugong kamay ng kapatid. Napayoko si Camille. Hinarang niya ang bala para sa akin, Aris. Totoo ba? Totoo bang binigay niyang lahat para lang makatakas ako noon? Bumuntong hininga si Aris. Kagabi ko lang nakumpirma sa dating niyang accountant. Kayden was working double shifts, selling his personal assets undercover just to make sure that 300 million was clean and untraceable by his mother. He played the villain, Camille, because that was the only role that could save you from the real monsters. Napakagulgol si Camille. Ang galit na tinanim niya sa loob ng 5 taon, unti-unti nang nalulusaw, napalitan na isang nakapanlulumong pagsisisi. Kinaumagahan, matapos ang matagumpay na operasyon, nilipat si Kayden sa isang private room. Bagamat wala pang malay, stable ng kanyang kondisyon. Pumasok si Camille kasama sina Kahel at Callie. Ang 2 bata ay tahimik, tila nararamdaman ng bigating emosyon sa silid. Mama, bakit po maraming tubo si Mr.? Tanong ni Callie. Ang kanyang boses puno ng takot. Lumapit si Kahel sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang mukha ni Kayden. Ang panga, ang ilong, ang hugis ng mga mata na tila nakatingin siya sa salamin.
Dahan-dahan, hinawakan ng maliit na kamay ni Kahel ang kamay ni Kayden na may swero. Gising na po kayo, bulong ni Kahel. Gusto ko pa pong itanong kung bakit niyo kami iniwan. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Kayden. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Ang una niyang nakita ay ang malungkot na mukha ng kanyang anak. Kahel? Mahinang tawag ni Kayden. Tumingin siya kay Camille na nakatayo sa likuran. Buhay pa ba ako? Buhay ka, Kayden, sagot ni Camille. Pilit pinapatigas ang boses kahit nangangatal ito. Pero wag mong iisipin dahil iniligtas mo ko ay tapos na ang lahat. Marami ka pang kailangan na ipaliwanag sa kanila. Ngumiti ng bahagya si Kayden kahit halatang nasasaktan na sa bawat paghinga. Sapat na sa akin na nakikita ko kayo. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo, nakatanggap si Ares ng isang video call mula sa isang unknown source. Pagbukas niya, tumambad ang mukha ni Harleen. Ngunit hindi siya nagtatago. Nasa loob siya ng mansyon ng mga manlapas at may hawak siyang lighter. Sa likod niya ay nakatali at may busal sa bibig si Doña Esmeralda. Camille, Kayden, kung gusto niyong makita ang huling hininga ng matandang to, bumalik kayo rito. O panoorin niyo na lamang kung paano magiging abo ang lahat ng pinag-awayan ninyo. Biglang namatay ang screen. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa direksyon ng kinalalagay ng mansyon na tanaw mula sa bintana ng ospital. Ang malakas na yanig mula sa pagsabog ay naramdaman hanggang sa loob ng ospital. Mula sa bintana ng suite ni Kayden, tanaw ang makapal at maitim na usok na bumubuo ng buhalang anino sa kalangitan ng Makati. Doon matatagpuan ang mansyon ng mga manlapas, ang simbolo ng kapangyarihan, ng pait at ng 3 taong pagtitiis ni Camille. Mama! Sigaw ni Kayden. Pilit na bumabangon kahit bumubuka ang tahi sa kanyang balikat. Kailangan ko siyang puntahan. Huwag, Kayden. Mapapatay mo lang ang sarili mo, pigal ni Camille. Hawak ang magkabilang balikat ng asawa. Nandun si Harleen. Baliw na siya. Wala siyang ititira. Camille, kahit anong kasalanan ni Mama, nanay ko pa rin siya. Ungal ni Kayden. Ang mga mata puno ng desperasyon. Tumingin si Camille kay Ares. Bantayan mo ang kambal. Huwag mong hahayaan na makalabas ng silid na ito. Ako ang pupunta. Hindi, Camille. Bulyaw ni Ares. Mapanganib. Ares, kailangan tong matapos ngayon. Malamig na tugon ni Camille. Kung hindi ko haharapin si Harleen habang buhay tayong magtatago, habang buhay manganganib ang mga anak ko. Sa naglalagablab na mansyon, pagdating ni Camille sa subdivision, sinalubong siya ng init na apoy at ang tunog ng mga sirena ng mga bombero. Ngunit dahil sa gulo, nakalusot siya sa likod ng hardin. Ang mismong lagusa na ginamit niya 5 taon nang nakakalipas para tumakas. Sa loob ng grand foyer, bumagsak na ang malalaking chandelier. Nakita niya si Harleen, nakatayo sa gitna ng hagdan. May hawak na baril at isang canister ng gasolina. Sa paanan niya, nakandusay si Doña Esmeralda. Duguan at tila ba wala ng malay. Dumating ka rin, Camille, tawa ni Harleen. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay wala na sa katinoan. Akala ko ba matalino ka? Bakit ka bumalik sa impyerno? Pakawalan mo ang matanda, Harleen. Tapos na to. Darating na ang mga pulis. Kalmadong sabi ni Camille habang dahan-dahan lumalapit. Pulis? Wala akong pakialam sa pulis. Sigaw ni Harleen. 5 taon akong naghintay kay Kayden. 5 taon akong nagkunwaring mahal niya ako habang ang tanging binabanggit niya sa pagdulog ay ang pangalan mo. Binigay ko ang lahat pero ikaw pa rin? Ang isang hamak na bilyar pa rin. Hindi mo siya mahal, Harleen. Obsession lang yan, sagot ni Camille. Biglang tinutok ni Harleen ang baril kay Camille. Kung hindi siya magiging akin, walang magmamay-ari sa kanya. At sisimulan ko sa pagsunog sa huling alaala niya. Ikaw! Ipinutok ni Harleen ang baril. Ngunit bago pa tumama ang bala, isang aninong mabilis na humarang. Kayden! Tiri ni Camille. Nandoon si Kayden, hingal na hingal, duguan ang suot na hospital gown. Tinamaan siya sa binti, dahilan upang mapaluhod siya. Harleen, tama na, pakiusap ni Kayden. Ang boses ay paos dahil sa usok. Ako na lang ang saktan mo, wag si Camille. Tumawa na nakapanlulumo si Harleen. Gusto mong magpakabayani? Sige, mamatay tayong magkasama. Tinaas ni Harleen ang lighter para muling silaban ang natitirang gasolina sa paligid nila.
Ngunit bago pa niya magawa yon, isang mahinang boses ang narinig mula sa sahig. Harleen! Si Doña Esmeralda yon, pilit na dumidilat. Ang anak mo? Buhay ang anak mo? Napatigil si Harleen. Anong sinasabi mo? Ang sanggol na akala mong namatay nung nanganak ka sa abroad. Pinalabas ko lang napatay para di ka na maging pabigat kay Kaydan. Pag-amin ng matanda sa gitna ng paghihingalo. Nasa ampunan siya sa labas ng bansa. Pinadalhan ko siya ng pera buwan-buwan. Binitawan ni Harleen ang lighter. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang sandali. Ang galit na nagtulak sa kanya na pumatay, biglang napalitan na isang matinding pangungulila. Buhay siya? Bulong ni Harleen. Sa pagkakataong yon, pumasok ang mga special forces at binuhat si Harleen palayo. Ang mansyon patuloy na nilalamon ng apoy, ngunit nailabas na ni Kaydan at Camille ang matanda. Nakaiga si Kaydan sa stretcher ng ambulansya, hawak ang kamay ni Camille. Si Doña Esmeralda ay isinakay sa kabilang sasakyan. Buhay pa, ngunit kailangan dumaan sa matagal na gamutan at kalaunan sa hustisya. Camille, tawag ni Kaydan. Huwag kang magsalita. Masyado kang maraming nawalang dugo, sabi ni Camille habang pinupunasan ang uling sa mukha ng asawa. Gusto ko lang malaman, may pag-asa pa ba? Tanong ni Kaydan. Hindi ko hinihiling na balikan mo ko kaagad. Gusto ko lang malaman kung pwede ba kaming maging ama ng kambal? Tinignan ni Camille ang nagbabagang mansyon. Ang nakaraan nila, nagiging abo na sa harap ng kanilang mga mata. Ang 300 milyong piso, ang galit, ang pait, lahat yon nasunog na. Ang mansyon wala na, Kaydan, mahinang sabi ni Camille. Pero ang mga bata, buhay sila at kailangan nila ng proteksyon. Siguro, simulan natin sa pagiging magulang. Hindi yun isang oo pero sapat na yon para kay Kaydan. Habang nililinis ang mga labi ng mansyon pagkalipas ng ilang araw, isang vault ang natagpuan sa ilalim ng kwarto ni Doña Esmeralda. Sa loob nito, hindi pera ang nahanap kung hindi ang mga liham ni Kaydan para kay Camille na isinulat niya araw-araw sa loob ng 5 taon. Mga liham na hindi kailanman ipinadala ng kanyang ina. Ang abo ng mansyon ay tila mga anino ng nakaraan na unti-unting tinatangay ng hangin. Habang ang mga otoridad abala sa pag-iimbestiga sa gumuhong estruktura, isang maliit na steel box ang nakuha mula sa isang hidden compartment sa ilalim ng sahig ng silid ni Donna Esmeralda. Dinala to ni Aris kay Camille sa ospital. Sa loob ng box may mga bundle ng papel, mga sobrang may pangalan ni Camille ngunit walang selyo. Walang bakas na ipinadala ang mga ito. Binuksan ni Camille ang unang sobre. Ang petsa 1 linggo matapos ang aksidente sa bangin, 5 taon ang nakakalipas. Camille, sabi nila wala na kayo. Sabi nila hindi hinahanap ang katawan mo. Pero gabi, nararamdaman ko ang tibok ng puso mo sa panaginip ko. Kung nasan ka man, sana iligtas ka. Pinagbili ko ng lahat. Kung buhay ka, gamitin mo ang perang iniwan ko. Huwag kang babalik. Mas lalong huwag kang babalik sa akin. Ako ang makamatayan mo at yon ang pinakamasakit na katotohanang kailangan kong dalhin habang buhay. Nanginig ang kamay ni Camille. Binuksan niya isa pang liham. Petsado 3 taon nang nakakalipas. Ngayon ang dapat 3 kaarawan ng mga anak natin. Bumili ako ng 2 maliliit na cake. Kinain ko silang mag-isa sa dilim. Kamukha mo kaya sila? O baka ang mga mata nila kasing bait ng sa akin? Patawad, Camille. Patawad dahil hindi ko kayo na ipagtanggol sa sarili kong dugo. Napahagulhol si Camille sa gitna ng hallway. Ang bawat salita ni Kaydan tila isang haplos na humihingi ng tawad sa lahat ng latay na iniwan nito sa kanyang pagkatao. Di lang pala siya ang nagdusa. Si Kaydan na bilanggo rin sa loob ng sarili nitong kasalanan at sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina. Nakalabas na ng intensive care si Kaydan, bagaman naka-wheelchair pa rin siya dahil sa tama ng bala sa binti. Sa utos ni Camille, dinala ni Aris ang kambal sa garden ng ospital. Nang makita ni Kaydan sina Kahel at Kali, di niya napigilan ang pagtulo ng luha. Ngunit ang kambal ay nanatiling distansyado. Nakatayo sila sa likuran ni Camille, tila naghahanap ng proteksyon. Kahel, Kali? Tawag ni Kaydan. Ang boses puno ng pag-iingat na para bang natatakot na baka biglang maglaho ang dalawa kapag nilakasan niya. Pwede ba akong lumapit? Tumingin si Kahel kay Camille. Mama,
Siya po ba talaga ang tatay namin? Tumango si Camille. Siya ang tatay ninyo, Kahel. Nagkamali siya noon pero sinubukan niyang itamang lahat. Dahan-dahang lumapit si Kahel. Tinitigan niya ang mga mata ni Kayden. Bakit po kayo umiiyak? Sabi ni Mama, ang mga lalaki raw matapang. Umiiyak ako dahil sobrang tagal nating hindi nagkita, sagot ni Kayden habang pilit pinipigilan ang hikbi. Kahel, pwedeng may itanong? Ano po yon? Pwede ko ba kayong mayakap? Kahit sandali lang. Naging matagal ang katahimikan. Tumingin si Kali kay Kahel at pagkatapos ay kay Camille. Na makitang tumango na ang kanilang ina, dahan-dahang lumapit ang dalawa. Nang maramdaman ni Kayden ang maliit na bisig ng kambal sa kanyang leeg, doon siya tuluyang kumagulhol. Isang iyak na naglalabas ng 5 taong pangungulila. Habang tila bumubuti ang sitwasyon para sa pamilya Manlapas, sa loob ng psychiatric ward ng kulungan, si Harleen ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang buhok ay ginupit ng maikli at ang kanyang mga matay walang buhay. Pumasok ang isang abogado. Harleen, may magandang balita? Nahanap na namin ang kinaroroonan ng anak mo sa Switzerland. Tumingala si Harleen. Anak ko? Pero may kondisyon. Dagdag ng abogado. Kailangan mong pirmahan ng testimonya laban kay Doña Esmeralda. Siya ang utak ng lahat. Siya ang nag-utos sa inyo na takutin si Camille noon pa man. Kapag ginawa mo to, baka mapagaan ang sentensya mo at payagan kang makitang anak mo pagkatapos na ilang taon. Ngumisi si Harleen. Isang ngising puro ng lihim. Gagawin ko, pero sabihin mo kay Camille ang akala niyang happy ending ay simula pa lamang. Ang lolo ni Kayden may isa pang lihim na testamento at hindi lang si Kayden ang tanging tagapagmana. Twist ng kabanata. Sa gitna ng kasiyahan sa garden, isang lalaking nakasuot ang lumapit kay Camille. Inabot nito ang isang business card na may logo na isang kumpanya sa London. Mrs. Manlapas, ako ang abogado ng inyong yumaang biyanan na si Don Manlapas. Nandito ako para ipaalam na may isa pang kapatid si Kayden sa labas at siya ang may hawak ng golden share na maaaring bumawi sa lahat ng binigay niyo sa amin. Ang lalaking tinutukoy, walang iba kundi si Marcos Vergel, ang lalaking kasama ni Camille noong gabing mahulog sila sa bangin. Ang hangin sa garden ng ospital biglang naging kasing lamig ng yelo. Hawak ni Camille ang business card. Ang kanyang mga kamay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na muli siyang nailubog sa isang malalim na balon ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Marcos Vergel, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking naging sandigan niya sa loob ng 5 taon sa ibang bansa. Si Marcos na akala niya kasosyo lang ni Aries ay tila may mas malalim na ugat sa pamilyang pilit niyang tinatakasan. Marcos? Bulong ni Camille. Ang boses niya ay puno ng pagkabigo. Anong ibig sabihin nito? Dahan-dahang lumapit si Marcos. Wala nang malambing na tingin na pinapakita niya sa kambal. Ang suot niyang maskara ng pagiging ghost investor ay unti-unting nalalaglag. Totoo, Camille, maugong nasabi ni Marcos. Tumingin siya kay Kayden na nakaupo sa wheelchair. Magkapatid kami sa ama. Ako ang anak ni Don Manlapas sa labas, ang anak na itinago, ikinahiya at itinapon sa kalsada para lang di madungisan ng perpektong imahe ng pamilya ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Kayden. Marcos, ikaw? Oo, Kayden. Habang lumalaki ka sa karangyaan, lumalaki ako sa galit. Patuloy ni Marcos. Akala mo ba nagkataon lang na nandun ako sa highway nung gabing tumakas si Camille? Sinusundan kita, Kayden. Gusto kitang makitang bumagsak. Pero nang makita kong asawa mo na buntis at duguan, nakita kong sarili ko sa kanya. 1 taong itinapon ng mga Manlapas. Humarap si Marcos kay Camille. Tinulungan kita dahil gusto kong gamitin ka para makuha ang kumpanya. Yun ang plano nung una pero Camille, di ko inakalang mahuhulog ang loob ko sa iyo at sa kambal. Kayo lang ang naging pamilya ko. Pero nilihim mo to sa akin, sigaw ni Camille. Ginamit mong sakit ko para sa sarili mong paghihiganti. Ginamit man kita o hindi, nabigyan kita ng hustisya, di ba? Balik ni Marcos. Hawak ko na ngayon ang golden share. Isang piraso ng papel na iniwan ng tatay natin bago siya mamatay. Isang shares na kayang bumali sa desisyon ng kahit sinong stockholder, pati sa'yo, Camille. Lumapit si Aries, handang sumuntok, pero pinigilan siya ng mga bodyguard ni Marcos. Huwag kang lalapit, Aries, banta ni Marcos. Camille, may 2 kang pagpipilian.
manatili sa tabi ni Kaden at panoorin siyang mawalan ng lahat sa kamay ko o sumama ka sa akin sa London kasama ng kambal at ibibigay ko sa iyo ang buong Manlapas Holdings nang walang kahati. Napakapit si Kaden sa armrest ng kanyang wheelchair. Bagamat hirap sa iniindang sugat, pinilit niyang magsalita. Marcos, kunin mo ng lahat. Kunin mo ang kumpanya, ang pera, ang pangalan. Huwag mo silang idamay. Hayaan mo silang magdesisyon para sa sarili nila. Tumingin si Kaden kay Camille, ang kanyang mga mata puno ng pagsuko. Camille, kung mas magiging ligtas ka kay Marcos, hindi kita pipigilan. Wala na akong karapatang humiling pa sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Tumingin si Camille kay Kaden, ang lalaking ibinawis ang buhay para sa kanya. Pagkatapos tumingin siya kay Marcos, ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay pero may nakatagong agenda. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Kali kay Marcos, hinawakan ang kamay nito. Tito Marcos, bakit po kayo galit kay Papa? Sabi niyo po sa akin sa London, ang pamilya raw hindi dapat nag-aaway. Natigilan si Marcos. Ang kanyang matitigas na mata ay panandaliang lumambot sa harap ng bata. Kali, hindi mo pa naiintindihan. Naiintindihan ko po, sagot ni Kali. Gusto niyo po kaming kunin kay Papa, pero ayaw po naming umalis. Bago pa makasagot si Marcos, isang tawag ang natanggap ni Ares mula sa security ng ospital. Ares, may nakapasok na tauhan ni Doña Esmeralda sa nursery. Hindi ang kambal ang target, kundi ang dokumento ng golden share na nakuha sa vault. Nagkatinginan sina Kaden at Marcos. Sa kabila ng kanilang hidwaan, may isang mas malaking kalaban na hindi pa rin sumusuko kahit nasa loob na ang kulungan. Si Mama, bulong ni Kaden. Kahit talo na siya, gusto niya pa rin mag-iwan ng sunog. Habang nagkakagulo, isang mabilis na figura ang lumapit kay Camille at may tinurok sa kanyang leeg, isang pampatulog. Bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang boses ni Marcos na sumisigaw, pero hindi siya nito nailigtas. Nang magising si Camille, wala na siya sa ospital, wala na siya sa Maynila. Nakagapo siya sa loob ng isang abandonadong lighthouse at sa harap niya ay nakatayong isang lalaking hindi niya inaasahan. Welcome back, Camille, wika ng lalaki. Ako ang tunay na nagmamay-ari ng 300 milyong piso na ginamit mo at ngayon, oras na para bayaran mong interes. Ang lalaki? Ang abogado ni Kaden na si Attorney Salvador, ang taong gumawa ng peking divorce papers at ang tunay na utak sa likod ng lahat ng paghihirap ni Camille. Ang amoy ng lansa ng dagat at ang bawat hampas ng alon sa pader ng lumang lighthouse ay tila mga martilyo na dumudurog sa natitirang lakas ni Camille. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang tanging liwanag na nakikita niya ay mula sa isang maduming bombilya na sumasayaw-sayaw sa itaas. Gising ka na, Mrs. Manlapas. Isang malamig at kalkuladong boses ang bubungad sa kanya. Napatingala si Camille. Sa harap niya maayos ang pagkakasuot ng suit at walang bahid ng dumi. Ay si Attorney Salvador, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Kaden sa loob ng maraming taon. Ang lalaking humawak sa lahat ng legal na aspeto ng kanilang paghihiwalay. Attorney Salvador? Ungal ni Camille, pilit na kumakawala sa mga gapos. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Kailangan? Natawa ng bahagya ang abogado. Gusto ko lang bawiin ang sa akin, Camille. Akala mo ba 300 milyon ang binigay sa'yo ni Kaden galing lang sa kanyang bulsa? Kalahati no, ninakaw ko sa mga account ni Doña Esmeralda. Ginamit ko ang transaksyon yon para itago ang sarili kong pangungurakot sa kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Ibig sabihin, ginamit mo kaming lahat? Eksakto, sagot ni Salvador habang nilalaro ang isang matalim na scalpel. Si Doña Esmeralda ang nag-utos sa takutin ka. Si Harleen ang nag-utos sa saktan ka, pero ako ang arkitekto ng lahat. Ako ang gumawa ng peking divorce papers para masiguradong mawawalan ka ng karapatan sa kumpanya. At ako rin ang nag-leak ng video laban sa matanda para mapatalsik siya. Ang plano ko, hayaan kayong mag-ubusan para sa huli, ako ang mamumuno sa Manlapas Holdings gamit ang golden share na ninakaw ko kay Marcos kanina sa ospital. Habang nasa bingit ng panganib si Camille sa labas ng ospital, isang di pang karaniwang tanawin ang nagaganap. Si Kaden, nahirap ng maglakad, nakasandal sa pickup truck ni Marcos. Nakuha niya ang golden share sa briefcase ko, galit na sabi ni Marcos. Ang kamao ay bumuon sa pinto ng sasakyan.
Si Salvador, siya ang nag-asikaso sa lahat ng papeles ng tatay natin. Alam niya lahat ng butas. Marcos, kalimutan muna natin ang kumpanya, pakiusap ni Kayden. Ang kanyang mga mata, puro ng takot para sa asawa. Nasa kanya si Camille. Alam ko kung saan siya dadalhin. May rest house ang pamilya ni Salvador sa isang abandonadong lighthouse sa Bataan. Doon niya dinadala ang mga problema niya. Tumingin si Marcos kay Kayden. Bakit mo ko tinutulungan? Pwede mo namang tawagan ng pulis at hayaan akong mabulok dito. Dahil kapatid kita, sagot ni Kayden. Isang pag-amin na matagal nang nakabinbin. At dahil pareho nating mahal ang babaeng kinuha niya, kung kailangan sunugin natin ang buong kumpanya para lang makuha siya ng buhay, gagawin ko. Walang salita, tumango si Marcos. Pinaharurot nila ang sasakyan patungong Bataan. Sa loob ng sasakyan, binigay ni Kayden ang isang baril kay Marcos. Hindi tayo titigil hanggat hindi siya ligtas. Sa loob ng lighthouse, unti-unti nang nawawala ng pasensya sa Salvador. Pirmahan mo to, Camille. Isang deed of assignment sa lahat ng shares mo sa pangalan ko. Kapag ginawa mo to, hayaan kitang mabuhay kasama ng kambal mo sa ibang bansa. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kinabukasan ng mga anak ko. Dumiin ang boses ni Camille. Kahit may dugo na ang kanyang mga labi. Kung gano'n, uunahin ko na lang ang kambal, banta ni Salvador, habang kinukuha ang kanyang telepono para mag-utos sa mga tauhan nasa labas ng ospital. Wag! Tili ni Camille. Biglang bumukas ang pinto ng lighthouse. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Tinamaan sa kamay si Salvador dahilan upang mabitawan niya ang telepono at ang scalpel. Nandun sina Kayden at Marcos. Si Kayden namumutla, tila babagsak na dahil sa pagod at sugat, habang si Marcos ay alerto at nakatutok ang baril kay Salvador. Tapos na ang laro, Salvador? Maugong na sabi ni Marcos. Ngunit, mabilis nakakuha ng pagkakataon si Salvador. Hinablot niya si Camille at tinutok ang isang maliit na patalim sa leeg nito bilang shield. Isang hakbang pa at lalaslasin ko ang lalamunan niya. Kayden, Marcos, huwag kayong lalapit, sigaw ni Camille. Tumingin si Kayden kay Camille. Sa sandaling yon, nagkaintindihan ang kanilang mga mata. Isang tahimik na pamamaalam at pag-asa. Salvador, tawag ni Kayden, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang baril. Kunin mo ko. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ako ang nag-utos sa iyo na gawin ang lahat ng legal na hakbang noon. Sa akin ka may atraso, hindi sa kanya? Habang abala si Salvador sa pakikipag-usap kay Kayden, dahan-dahang gumapang si Marcos sa gilid. Twist ng kabanata. Sa gitna ng tensyon, biglang yumanig ang lupa. Hindi lindol, kundi isang malakas na pagsabog sa ibaba ng lighthouse. Ang mga tauhan ni Salvador, sa takot na mahuli ng pulis, nagpasya ng sunugin ng ebidensya kasama ng kanilang amo. Sa pagkalito ni Salvador, nagawang siko ni Camille ang sikmura nito. Pero bago pa makalapit si Kayden, kumuha ang bahagi ng sahig sa pagitan nila. Camille, tumalon ka! Sigaw ni Marcos habang pilit na inaabot ang kamay nito. Ngunit si Kayden ang mas malapit. Sa huling sandali, itinulak ni Kayden si Camille patungo kay Marcos habang siya'y muling nahulog kasama si Salvador sa nagliliyab na butas sa ilalim. Ang huling nakita ni Camille bago siya tuluyang maabot ni Marcos ay ang mga mata ni Kayden. Wala nang takot doon, wala nang puot, tanging isang payapang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ang pagtulak ni Kayden kay Camille ay ang huling act ng pag-ibig na kaya niyang ibigay. Ang palayain to mula sa panganib kahit ang kapalit ay ang sarili niyang buhay. Kayden! Ang tili ni Camille ay lumunod sa dagundong ng apoy. Bumagsak si Kayden kasama si Salvador sa nagliliyab na butas. Ang kahoy at semento ng lumang lighthouse ay parang mga domino, sunod-sunod na nagigiba. Hinila ni Marcos si Camille palayo sa gilid ng gumuhong sahig. Marcos, bitawan mo ko. Kailangan ko siyang balikan. Pagsusumamo ni Camille. Ang kanyang mga kamay pilit na kumakawala. Wala na tayong oras, Camille. Sasabog ng tangke ng gas sa ibaba. Bulyaw ni Marcos. Binuhat niya si Camille ng sapilitan habang ang apoy ay humahalik na sa kanilang mga paanan. Sa huling sulyap ni Camille sa butas, nakita niya si Salvador, pilit na kumakapit sa binti ni Kayden. Habang si Kayden nakapikit na lang, tila hinahayaan ng init na lamunin ang lahat ng pait ng kanilang nakaraan. Pagkalabas ni na Marcos at Camille, isang malakas na pagsabog ang nagpagulantang sa buong baybayin ng Bataan.
Ang tuktok ng lighthouse ay parang isang higanting sulo na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Dumating ang mga bombero at polis, ngunit huli na ang lahat para sa sino mang naiwan sa loob. Napaluhod si Camille sa buhanginan, ang kanyang damit punong-puno ng uling, at ang kanyang puso ay tila iniwan din sa loob na nagbabagang tore. Bakit? Bakit kailangan mangyari to? Higbi niya. Ngayon pa lang kami nagsisimula bilang magulang ng kambal. Ngayon pa lang niya nalaman ng totoo. Tumayo si Marco sa tabi niya, duguan din at pagod. Ginawa niya yon dahil alam niyang di ka magiging malaya hanggat buhay siya sa isip mo bilang kontrabida. Pinili niyang maging bayani sa huling sandali, Camille. Yon ang paraan niya para mabayaran ng 300 milyong pisong utang niya sa puso mo. 3 araw ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Atty. Salvador at ang pagkawala ni Kayden Manlapas ay naging headline sa lahat ng pahayagan. Itinuturing na presumed dead si Kayden dahil sa tindi ng pagsabog at walang nakuhang katawan sa guho, kundi ang kay Salvador na kilala sa pamamagitan ng dental records. Nakatira ngayon si Camille sa isang secured na condominium kasama ng kambal at si Aries. Ang Manlapas Holdings pansamantalang nasa ilalim ng pamumuno ni Marcos na nagpa siya ng ibigay ang golden share kay Camille bilang pagkilala sa karapatan ng kambal. Habang pinapatulog ni Camille, sina Kahel at Kali, tumurog ang kanyang personal na telepono, isang unknown number. Hello? Sagot ni Camille. Katahimikan sa kabilang linya, tanging mabigat na paghinga lamang ang narinig. Kayden, ikaw ba yan? Ang boses ni Camille puno ng pag-asa at ng takot. Mag-ingat ka, Camille. Isang garalgal na boses ang sumagot. Hindi kay Kayden, kay Harleen yon na tumatawag mula sa loob ng correctional facility. Akala mo ba si Salvador ang utak ng lahat? Nagkakamali ka. Si Salvador tauhan lang din. May mas malalim pang dahilan kung bakit kailangan mawasak ang pamilyang Manlapas at Villar. Anong ibig mong sabihin? Hanapin mong record ng Project 300. Hindi yun break-up fee, Camille. Yun ay code para sa isang lihim na eksperimento ng tatay ninyo nung bata pa kayo. At ang kambal mo ang susi. Napatingin si Camille sa kanyang mga anak na payapang natutulog. Ang bawat sagot na nakukuha niya, tila nagbubukas lang ng mas marami pang katanungan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang pribadong punerarya, may isang katawan na hindi dineklara sa mga otoridad. Isang lalaking puno ng benda ang buong katawan, sunog ang balat sa ilang bahagi, ngunit buhay ang tibok ng puso. Isang babaeng nakauniforme ng nurse ang lumapit at hinawakan ang kamay ng pasyente. Gising na siya, wika ng nurse. Sa isang lalaki na nakatayo sa dilim. Mabuti, sagot ng lalaki. Ang boses ay pamilyar, si Aries, ang sariling kapatid ni Camille na may itinatago ng lihim. Nanatiling nakatitig si Camille sa kanyang telepono matapos maputol ang tawag ni Harleen. Ang mga salitang Project 300 paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Di lang pala to tungkol sa 300 milyong piso. Hindi lang ito break-up fee. Ito ay isang kontrata, isang madilim na kasunduan na nagsimula bago pa man niya makilala si Kayden. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto ng kambal, naglakad patungo sa opisina ni Aries sa loob ng kanilang suite. Gusto niyang magtanong, gusto niyang malaman kung bakit tila mas marami pang alam ang kanyang kapatid kaysa sa sinasabi nito. Ngunit bago siya makarating sa pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa loob. Siguraduhin mong hindi siya makakaalis sa pasilidad, wika ni Aries. Ang boses nito ay malamig, malayo sa mapagmahal na kapatid na nakilala ni Camille. Kung magising si Kayden at maalalang lahat tungkol sa formula ng Project 300, kailangan natin siyang patahimikin ng tuluyan. Ang kambal ang prioridad. Sila lang ang magtaglay ng biological match para sa penetrasyon ng yaman ng mga Villar. Napatakip ng bibig si Camille. Ang kanyang sariling kapatid, ang taong inakala niyang tagapagligtas niya sa bangin, ay siya palang tunay na nagmamanipula sa kanyang buhay. Ang lihim ng Project 300. Dahan-dahang umatras si Camille, ngunit huli na. Bubukas ang pinto at lumabas si Aries. Sandaling natigilan ang lalaki nang makita ang kapatid, ngunit mabilis na bumalik ang mapagpanggap nitong ngiti. Camille, bakit gising ka pa? Tanong ni Aries. Anong Project 300, Aries? Diretsong tanong ni Camille. Ang kanyang boses nanginginig sa galit at takot. Narinig kita. Buhay si Kayden?
At anong kailangan mo sa mga anak ko? Nawala ang ngiti sa mukha ni Aris. Ang kanyang mga mata naging kasing talim ng isang estranghero. Masyado kang mausisa, Camille. Yon ang naging kasalanan mo, kaya ka nahulog sa kamay ng mga manlapas. Huminga ng malalim si Aris at sumandal sa pader. Ang Project 300 ay hindi pera. Ito ang 300 base pairs ng DNA na binago ng tatay natin sa laboratorio ng mga Villamor bago siya mamatay. Isang gene therapy na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa black market. At ang kambal, sila ang unang matagumpay na product ng gene na yon. Kaya ka pinakasal ni Don Manlapas kay Kaydan dahil kailangan nila ang DNA ng mga Villar para makumpleto ang formula. Ginawa mo kaming mga eksperimento? Sigaw ni Camille. Ang mga luhay muling bumagsak. Ginawa ko to para sa ating kinabukasan. Bulyaw ni Aris. Ang 300 milyon ay binigay ni Kayden. Ginamit ko lang yon para pondohan ang paghahanap sa iyo sa ibang bansa at para ituloy ang research. Ngayang napatunayan nating gumagana nga ang gene sa kambal, tayo nang magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Halimaw ka? Bulong ni Camille. Siguro, pero halimaw na mayaman, sagot ni Aris. Security? Dali-daling pumasok ang dalawang lalaking nakasuot. Dalhin siya sa kwarto niya, wag hayaang makalabas o makahawak ng kahit anong gadget, at ihanda ang kambal. Aalis tayo patungo Singapore bukas na madaling araw. Habang hinihila si Camille, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Wala si Kaydan, wala si Marcos, nakasalukuyang nasa London para sa business matters. Mag-isa siya sa kamay ng sarili niyang dugo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa loob ng nakalak na kwarto, may narinig siyang kaluskos sa bintana. Isang lalaki na naka-black hoodie ang pumasok mula sa balkonahe. Nang tanggalin nito ang hood, bumungad ang mukha ni Arturo, ang dating bodyguard ni Kaydan. Ma'am Camille, huwag kayong maingay, pabulong na sabi ni Arturo. Inuutusan ako ni Sir Kaydan bago ang pagsabog sa lighthouse. Sabi niya kung sakaling may mangyari sa kanya, bantayan ko kayo, lalo na si Aris. Arturo, buhay ba si Kaydan? Nasaan siya? Pagsasumamo ni Camille. Buhay pa siya, ma'am, pero nasa malubhang kalagayan na sa isang sekretong ospital na kontrolado ni Aris, ulat ni Arturo. Kailangan nating iligtas ang kambal at si Sir Kaydan bago mag alas 4 ng madaling araw. Gamit ang tulong ni Arturo, nagawang makapuslit ni Camille sa kwarto ng kambal. Binuhat nila ang mga batang mahimbing na natutulog at dumaan sa fire exit. Ngunit pagdating nila sa parking lot, nandoon na si Aris. May hawak na baril at nakatutok sa kanila. Saan mo dadalhin ang puhunan ko, Camille? Malamig na tanong ni Aris. Hindi sila puhunan, mga anak ko sila, sigaw ni Camille. Ngunit bago pa man makalabit ni Aris ang baril, isang puting ambulance ang biglang humarang sa gitna nila. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakabenda ang muka at ang katawan. Nakaupo sa wheelchair pero may hawak na baril ang nagpakita. Si Kaydan. Bitawan mo ang baril, Aris? Garalgal ang boses ni Kaydan. Ang bawat salita halatang nagdudulot ng sakit sa kanyang sunog na lalamunan. Ang 300 milyon na binigay ko kay Camille, may tracker yon. Alam ko, ang bawat transaksyong ginawa mo gamit ang pera. Nalaki ang mga mata ni Aris. Kaydan, paano nakatakas? Hindi mo po pwedeng patayin ang isang taong matagal na ring patay sa loob, sagot ni Kaydan. Sa gitna ng tensyon, isang helicopter ang narinig sa itaas. Hindi to sa pulis, ito ay may logo ng Verhel International. Si Marcos, habang tila na isusuko na si Aris, biglang umiti ang lalaki. Akala niyo ba, ako lang ang may gusto sa kambal? Look at the screen. Nilabas ni Aris ang kanyang tablet. Pinakita roon ang live feed ni Doña Esmeralda. Nakatakas to sa ospital at ngayon hawak ang isang remote detonator. Kung hindi mapupunta sa akin ang formula ng Project 300, walang matitira sa inyong lahat. Simulan natin sa kumpanya ni Marcos sa London. Isang malakas na pagsabog ang napanood nila sa news. Ang London office ni Marcos naglalagablab. Ang liwanag mula sa tablet ni Aris ay tila isang apoy na tumutusok sa huling pag-asa ni na Camille at Kaydan. Ang London office ni Marcos, ang simbolo ng kanyang tagumpay at proteksyon, ay naglalagablab na ngayon sa balita.
Si Doña Esmeralda, sa kabila ng kanyang edad at pagkakaospital, ay nagawa pang maghasik ng lagim mula sa malayo. Mama, bulong ni Kayden, ang boses ay puno na ng pait. Kahit kailan, hindi talaga titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Hindi lang to tungkol sa gusto niya, Kayden. Maugong nasabi ni Aris, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang baril. Alam na may alas na silang pareho. Ito ay tungkol sa survival. Ang Project 300 DNA sa katawan ng kambal, hindi ito matatag. Dinisenyo to ni tatay para maging dependent sa isang serum na tayong mga Villamor lang nakakaalam ng formula. Kung hindi sila matuturukan sa loob ng 48 oras, magsisimulang bumigay ang kanilang immune system. Napatingin si Camille kay Kali. Ang bata nagsisimula ng pawisan ng malapot at mamutla. Kahit malamig ang hangin sa parking lot. Kali, baby, anong nararamdaman mo? Mama, ang sakit po ng ulo ko. Ungal ng bata bago tutuluyang nanghina sa bisig ni Camille. Sa gitna ng krisis, lumapag ang helicopter ni Marcos sa rooftop ng katabing gusali. Mabilis siyang bumaba gamit ang elevator at tumakbo patungo sa kusina. Ang kanyang mukha puro ng galit dahil sa nangyari sa kanyang kumpanya. Pero nang makita niyang kalagayan ni Kali, natigilan siya. Marcos, kailangan natin ang laboratorio ni Aris sa Singapore, sigaw ni Camille. Yun lang ang tanging paraan para mailigtas ang kambal? Tumingin si Marcos kay Aris at pagkatapos ay kay Kayden na duguan at nakaupo sa wheelchair. Ang tatlong lalaking nag-away, nagtraidor at nagtangkang magpatayan ngayon ay nakaharap na sa isang kaaway, ang kamatayan ng kanilang mga anak. Gagamitin natin ang private jet ko, deklara ni Marcos. Aris, ibigay mo ang coordinates. Kayden, sumama ka na sa ambulansya patungong hangar. Camille, hawakan mong maigi ang mga bata. Bakit mo kami tinutulungan, Aris? Tanong ni Camille habang isinasakay ang kambal sa sasakyan. Dahil kahit gaano ko kademonyo, kailangan ko silang mabuhay para makuha ang formula, pag-amin ni Aris. Pero may isang bahagi ng kanyang mata na tila nagsasabi may natitira pa siyang malasakit bilang tito. At dahil si Doña Esmeralda, pinatay niya ang asawa ko noon para makuha ang initial research. Magbabayad ng matandang yon. Habang nasa ere patungong Singapore, si Kayden nakahiga sa stretcher sa loob ng jet. Hawak ang kamay ni Camille. Ang kanyang mga benda ay may bahid na naman ng dugo, pero hindi siya bumibitiw. Camille, kung hindi ako makakaligtas, mahinang sabi ni Kayden. Huwag kang magsalita ng ganyan, Kayden. Kailangan ka ni Nakahel at Kali, putol ni Camille. Ang mga luhay pumapatak sa kamay ng asawa. Hindi, kailangan mong malaman, patuloy ni Kayden. Ang 300 million, hindi lang yun para sa inyo. May isang account sa Switzerland, ang password ay ang birthday mo at ang petsa ng unang pagkikita natin. Nandun lahat ng ebidensya laban sa Project 300. Gamitin mo yon para burahin ang research na ito habang buhay. Ayokong maging lab mouse ang mga anak natin. Paglapag nila sa Singapore, sinalubong sila ng mga armadong tauhan, hindi kay Aris kundi kay Doña Esmeralda. Nakatayo ang matanda sa gitna ng runway, suot ang isang eleganteng puting coat na tila hindi galing sa kulungan. Welcome to your final destination, ngiti ng matanda. Ibigay niyo sa akin ang kambal at ibibigay ko sa inyo ang serum. Isang simpleng palitan. Nilabas ni Aris ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Nandito ang serum, Esmeralda, pero alam nating dalawa na kulang to. Kailangan mo ang biological key na nasa dugo ni Camille para ma-activate to. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Ako? Oo, Camille. Maugong nasabi ni Aris. Ikaw ang original carrier. Ang tatay natin. Tinurukan ka niya ng bata ka pa. Ang matres mo ang nag-filter ng DNA para maging compatible sa kambal. Ang dugo mo ang lunas. Biglang tinutok ni Doña Esmeralda ang kanyang baril kay Camille. Kung ganon, hindi ko na kailangan ng serum mo, Aris. Ang kailangan ko lang ay ang katawan ng manugang ko. Ngunit bago pa man makalabit ng matanda ang baril, isang putok ang umalingaw mula sa likuran nito. Bumagsak si Doña Esmeralda. Ang bumaril, si Harleen. Nakasuot siya ng tactical gear, bakas ang pagtakas sa pasilidad. Para sa anak ko na ninakaw mo, sigaw ni Harleen. Pero ang twist, ang tunay na lunas ay nasa isang secret vault sa ilalim ng dagat sa Batangas, sa mismong lugar kung saan gumuho ang lighthouse.
Kailangan bumalik ng isa sa inyo sa lighthouse, wika ni Ares habang mabilis kumikilos ang mga tauhan ng Interpol sa paligid. At kailangan gawin niyo yon habang isinasalin ang dugo ni Camille sa kambal dito sa lab. Ang hangin sa pribadong laboratorio sa Singapore ay naging kasing pait ng amoy ng antiseptic at bakal. Habang ang bangkay ni Doña Esmeralda ay nilalabas ng mga otoridad, ang focus ni Marcos, Kayden at Aris ay nasa loob ng classroom kung saan nakahiga si Kahel at Kali. Ang kanilang mga balat ay tila nagiging transparent na, ang mga ugat nangingitim. Isang senyales ng DNA experiment ay unti-unti nang nilalamon ang kanilang sariling selula. Ikabit na ang mga tubo? Sigaw ni Aris. Humiga si Camille sa gitna ng dalawang kama ng kanyang mga anak. Ang kanyang muka maputla, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Gawin nyo na. Kunin nyo ng lahat ng dugo na kailangan nila. Camille, masyadong delikado. Pigil ni Kayden. Pilit tumatayo mula sa kanyang wheelchair. Ang pag-filter ng DNA na nasa dugo mo para sa dalawang bata, maaaring magdulot sa iyo ng hypovolemic shock. Maaari kang mamatay. Mamatay na kung mamamatay, Kayden. Sagot ni Camille, ang boses mahina ngunit matigas. Pinanood kitang tumalon sa apoy para sa amin. Ngayon hayaan mo kung ibigay ang buhay ko para sa kanila. Habang sinisimulan na ang blood transfusion, tiningnan ni Aris ang kanyang relo. Ang paglilipat ng dugo ni Camille ay pansamantalang lunas lamang. Magbibigay lang ito sa kanila ng 12 oras. Ang tunay na isolator serum ay nasa ilalim ng gumuhong lighthouse sa Batangas. Nakatago sa isang titanium vault na hindi nasira sa pagsabog. Pupunta ako, deklara ni Marcos. Ang jet ko ay nakahanda na. Kaya kong makarating sa Batangas sa loob lang ng 3 oras? Sasama ako, ani Kayden. Hindi mo kaya, Kayden. Duguan ka pa, sigaw ni Marcos. Kailangan mo ako, Marcos. Ang vault na yon ay may biometric lock na tanging ang pattern ng retina ng isang manlapas ang makakapagbukas. Pinagawa ng tatay natin para masigurong tayo lang makakakuha ng research, paliwanag ni Kayden. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang matagal na hidwaan kailangan na ibaon muna sa limot. Sige, pero siguraduhin mong hindi ka mamatay sa biyahe. Ayokong maging tagwagmana ng lahat ng kasalanan mo. Sa loob ng lab, nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa braso ni Camille patungo sa kambal. Nararamdaman ni Camille ang bawat patak ng kanyang buhay na lumalabas. Ang kanyang paningin nagsisimulang magdilim. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang malayo at mahinang tambol. Mama! Ungal ni Kahel. Bahagyang bumuka sa mga mata ng bata. Ang itim na kulay sa mga ugat nito ay unti-unti na kumukupas. Napapalitan ng rosas na kulay ng buhay. Nandito lang si Mama, baby, bulong ni Camille. Kahit halos hindi niya na maigalaw ang kanyang mga labi. Pumasok si Aris, tinitigan ang mga screen. Ang DNA match ay 99.8%. Gumagana ang transfusion pero si Camille, ang blood pressure niya bumabagsak ng mabilis. Kailangan natin itigil ang proseso sa loob ng 10 minuto. Tapos, mano, hindi. Wag, hiling ni Camille. Wag niyong ititigil hanggat hindi sila ligtas. Pagdating ni Marcos at Kayden sa Batangas, sinalubong sila ng mga bombero at rescue teams. Gamit ang kanilang mga tauhan at heavy machinery, mabilis silang hinukay ang pundasyon ng lighthouse. Sa ilalim ng mga tipak ng semento natagpuan nila ang vault. Humarap si Kayden sa scanner, ang kanyang mga mata ay duguan dahil sa usok at sa puyat. Pero nang mabasa ng laser ang kanyang retina, bumukas sa makakapal na pinto ng vault. Ngunit sa loob, hindi lang vials ng serum ang nahanap nila. May isang laptop na automatikong nag-play ng isang video message mula sa kanilang ama, si Don Manlapas. Kung sino man sa inyong dalawa ang nakabukas dito, Kayden o Marcos, patawarin ninyo ko. Ang Project 300 ay hindi para sa kapangyarihan. Ito ay para iligtas ang pamilya natin. Lahat tayo ay merong genetic defect na nakuha sa aming henerasyon. Isang sakit na unti-unting sisira sa ating mga organs bago tayo sumapit sa edad na 4 na po. Ang kambal ni Camille ang tanging may complete code para sa lunas. Napatulala si Marcos. Kaya pala palagi tayong sakitin ng bata pa tayo. Ibig sabihin, bulong ni Kayden, hindi lang ang kambal ang ililigtas natin. Ang lunas na ito ang magpapatuloy sa buhay nating lahat.
Habang pabalik na ang kapatid bitbit ang serum, isang emergency alarm ang tumunog sa laboratorio sa Singapore. Aris, ano nangyayari? Sigaw ni Camille mula sa kanyang kama. May nag-hack ng system? Sigaw ni Aris habang mabilis na nagtatype. Isang remote self-destruct sequence. May nag-setup nito bago pa tayo dumating. Wala naman sa speaker sa lab. Isang pamilyar na boses ang narinig. Isang boses na akala nila ay wala na. Akala nyo ba, ganun lamang ako kadaling mamamatay? Wika ni Attorney Salvador. Nakasurvive ako sa pagsabog sa Lighthouse Kaidan at ngayon, kung hindi mapupunta sa akin ang serum, sasabog ang laboratoryong kinilalagyan ninyo sa loob ng 3 minuto. Napatingin si Camille sa kambal. Ang transfusion ay hindi pa tapos. Kung aalis sila, mamamatay ang mga bata. Kung mananatili sila, sasabog silang lahat. Ang boses ni Attorney Salvador na nagmumula sa mga speaker ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang digital timer sa pader ng laboratorio sa Singapore ay nagsimula ng mag-countdown mula sa 2:59. Ang bawat segundo, tila isang patak ng pawis na kasing lamig ng yelo. Ate, i-bypass mong system? Sigaw ni Camille habang pilit na bumabangon kahit hilong-hilo na dahil sa nawawalang dugo. Hindi ko magawa, Camille. Ang encryption ay nakalink sa heart rate ni Salvador, tugon ni Aris. Ang kanyang kamay mabilis na lumilipad sa keyboard. Hanggang tumitibok ang puso niya, ang countdown hindi hihinto. At kapag guminto ang puso niya, sasabog din ang lab na ito bilang failsafe. Isang malupit na bitag, isang dead man switch. Sa loob ng private jet pabalik ng Singapore, narinig ni Kaidan at Marcos ang kaguluhan sa pamamagitan ng kanilang communication line. Hawak ni Marcos ang titanium case ng serum habang si Kaidan ay nakatitig sa GPS tracker. Salvador, buhay ang demonyong yon. Maugong nasabi ni Kaidan. Marcos, kailangan nating hanapin ang signal ng transmitter niya. Hindi siya po pwedeng malayo sa lab. Kailangan niya ng malakas na signal para makontrol ang system. Nasa basement, sigaw ni Marcos pagkakita sa signal spike. Nasa ilalim siya ng laboratorio sa maintenance tunnels. Ibagsak mo ang jet sa runway, Marcos. Ako na ang bababa sa tunnel. Deklara ni Kaidan. Sa kalagayan mo, mamamatay ka bago mo pa siya makita. Wala na tayong oras. Ikaw ang magdala ng serum kina Camille. Ako ang tatapos sa switch. Bulyaw ni Kaidan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi na ng puot, kundi ng determinasyon na isang amang handang ibigay ang huling hininga para sa kanyang pamilya. Bumukas ang elevator ng laboratorio. Mabilis tumakbo si Marcos patungo sa glassroom. Nawakita niya si Camille na halos di na makadilat, agad niyang binuksan ang case. Nandito ng serum, Aris. Iturok mo na, sigaw ni Marcos. Hindi pwede habang tumatakbo ang countdown, pigil ni Aris. Ang vibrational stabilization system, sisirain ng chemical bond ng serum. Kailangan huminto ang timer. Samantala, sa madilim at basang tunnel sa ilalim ng gusali, gumagapang si Kaidan. Ang kanyang mga sugat bumukas muli, nag-iiwan ng bakas ng dugo sa sahig. Sa dulo ng tunnel, nakita niya ang isang figurang nakaupo sa harap ng isang control panel, si Salvador. Sunog ang kalahati ng mukha. Ang kaliwang braso ay putol at pinalitan ng isang krudo ng prosthetic. Ngunit ang kanyang mga mata puno ng baliw na tagumpay. Kaidan, ang paborito kong biktima, ngisi ni Salvador. 1 minuto na lang magkakasama na kayo ni Camille sa impyerno. Pakawalan mo sila, Salvador. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Hapon na sabi ni Kaidan habang pilit tinataas ang kanyang baril. Masyado ng huli. Ang tanging paraan para mapahinto ang timer ay kung mapapatunayan ng system na ang target ay ikaw ay patay na bago mag-zero. Isang sakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Isang poetic ending, hindi ba? Sa loob ng lab, narinig ni Camille ang boses ni Kaidan sa radyo. Camille, mahal ko, pakinggan mo ko. Garalgal ang boses ni Kaidan. Kaidan, wag! Anong gagawin mo? Tili ni Camille. Alagaan mong kambal. Sabihin mo sa kanila na ang tating nila hindi lang isang kontrabida sa kwento ninyo. Marcos, kapatid, ikaw nang bahala sa kanila, Kaidan. Huwag mong gagawin yan. Sigaw ni Marcos, ang kanyang boses ay nababasag. Salvador, tingnan mo ang screen. Wika ni Kaidan sa tunnel. Ito ang huling utos ng isang manlapas. Tinutok ni Kaidan ang baril hindi kay Salvador kundi sa sarili niyang dibdib. Sa tapat ng scanner na nakalink sa system.
Isang putok ang umalingaw. Tumigil ang timer sa 1. Ang mga ilaw sa lab nag-flash ng berde. Ang self-destruct na deactivate. Ang system nakatanggap ng kumpirmasyon. Ang primary subject ay wala na. Agad tinurok ni Ares ang serum sa kambal. Sa loob ng ilang segundo, ang pangingitim ng kanilang mga ugat ay naglaho. Ang kanilang paghinga ay naging regular. Ligtas na sila. Tumakbo si Marcos pababa sa tunnel. Nakita niya sa Salvador na tawa ng tawa habang dinarakip ng mga dumarating na pulis. At sa sahig nakita niya si Kayden, naliligo sa sariling dugo, walang malay. Ngunit nang hawakan ni Marcos ang leeg ni Kayden, may naramdaman siyang mahinang tibok. Ares, buhay siya. Ang bala tumama sa plate ng kanyang ballistic vest na nakatago sa ilalim ng benda, pero ang impact ay nagpatigil sa puso niya ng ilang segundo, sapat na para maninlang ang system. Makalipas sa isang linggo, nagising si Kayden sa ospital. Sa tabi niya ay si Camille, hawak ang kanyang kamay. Ang kabali masayang naglalaro sa sofa, ngunit papasok si Marcos na may dalang isang lumang dokumento na nakuha mula sa mga labi ni Salvador. Kayden, Camille, may kailangan kayong malaman. Ang Project 300 ay hindi lang tungkol sa DNA. May Subject 0 na binanggit sa files, isang taong unang nakatanggap ng matagumpay na lunas bago pang kambal. Sino? Tanong ni Camille. Pinakita ni Marcos sa isang litrato ng isang sanggol na may birthmark sa balikat, isang hugis bituin. Napatingin si Camille sa sarili niyang balikat. Ako? Hindi, Camille, sagot ni Marcos. Ang kapatid mo, si Ares. Siya ang unang tagumpay at ang lahat ng ginawa niya ang pagtulong sa atin. Ang pagdadala sa atin dito, bahagi ng kanyang plano para ma-activate ang God mode sa sarili niyang DNA gamit ang bagong serum. Nasaan si Ares? Wala na siya sa lab. Wala na siya sa Singapore. Kasamang natitirang vials ng serum, naglaho siya patungo sa isang lugar na walang nakakaalam. Ang katahimikan sa loob ng VIP recovery room ay nabasag ng balitang dala ni Marcos. Habang hawak ni Kayden ang kamay ni Camille ang bawat hininga nila, tila nabahiran ng bagong pangamba. Ang taong tinuring nila na huling alas laban kay Donna Esmeralda at Salvador, ang sariling kapatid ni Camille na si Ares, ay naglaho ng parang bula. Dala ang pinaka-importanting bunga ng Project 300. Saan siya pumunta, Marcos? Tanong ni Camille. Ang kanyang boses puno ng pagkabigo. Kapatid ko siya, bakit ito ginagawa? Pinakita ni Marcos ang tracker sa kanyang tablet. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang encrypted video file sa system ng lab. Mukhang plano niya na ito simula pa lang. Camille, si Ares ay hindi lang Subject 0. Siya ang naging biktima ng obsession ng tatay ninyo. Ang DNA niya ay unti-unti nang bumibigay sa pagtulong niya sa atin at sa paaralang makuha ang stabilizer na tayong dugumot ang serum mula sa Batangas ang makakabuo. Ang video message ni Ares. Pinindot ni Marcos ang play. Lumitaw ang mukha ni Ares, suot ang kanyang pamilyar na malamig ng ngiti, habang nasa loob ng isang pribadong eroplano. Camille, Kayden, kung pinapanood niyo to, ibig sabihin, ligtas na ang kambal. Huwag kayong mag-aalala, hindi ko sila sasaktan, pero kailangan kong serum para sa sarili kong kaligtasan. Ang tatay natin, ginawa niya akong halimaw para lang magkaroon ng perpektong prototype. Ngayon, malaya na ako. Pupunta na ako sa kaisa-isang lugar kung saan hindi niyo ako mahahanap. Ang isla ng mga Villamor sa Pacific, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na nag-atabili si Kayden at Marcos. Kahit mahina pa ang katawan, ipinilit ni Kayden na sumama. Hindi natin po pwedeng hayaan ang research na ito manatili sa kamay ng isang taong puno ng galit. Camille, kailangan nating tapusin ang siklo ng Project 300. Gamit ang satellite surveillance ng Verhel International, natunto nilang isang hindi rehistradong isla sa dulo ng mapa ng Pilipinas. Paglapag ng kanilang helicopter sa dalampasigan, sinalubong sila ng katahimikan. Walang mga tauhan, walang mga baril. Natagpuan nila si Arya sa loob ng isang abandonadong laboratorio sa gitna ng gubat. Nakaupo siya sa harap ng isang salamin, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata, nagliliwanag na isang kakaibang asul na kulay ang epekto ng God Mode Serum. Nandito na kayo, wika ni Ares nang hindi lumilingon. Sakto sa oras para makita ang huling yugto. Ares, itigil mo na to, sigaw ni Camille. Ibigay mo sa amin ang natitirang vials. Sisirain natin ang formula para wala nang ibang magdudusa. Masyado ng huli, Camille.
Lumingon si Aries. May mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Pero ang kanyang balat nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak na parang kristal. Ang serum ay hindi lunas. Ito ay isang overload. Ang tatay natin, nilagyan niya ng self-destruct mechanism ang DNA ko sakaling subukan kong mas makapangyarihan sa kanya. Nagtangka si Kayden na lumapit, pero pinigilan siya ni Aries. Wag! Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bawat sedula ng katawan ay ko'y maglalaho. Lahat ng data, lahat ng vials, isasama ko sa hukay, Camille. Patawarin mo ko. Ginamit kita dahil yun lang ang tanging paraan para makita ko kung may pag-asa pa bang pamilya natin. Lumapit si Camille, niyakap ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Aris, hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin namin. Mahalin mo ang kambal, Camille. Siguraduhin mong mamumuhay sila bilang tao, hindi bilang mga proyekto, bulong ni Aries, bago siya tuluyang manghina. Sa isang iglap, isang maliit na pagsabog ng kemikal ang naganap sa loob ng isang lab. Isang incinerator na sinet ni Aries para sunugin lahat ng ebidensya ng Project 300, kasama ng kanyang sarili. Nakalabas sina Camille, Kayden at Marcos bago lamunin ng apoy ang buong pasilidad. Mula sa dalampasigan, pinanood nila ang pagguho ng huling kuta ng mga Villar at Manlapas. Makalipas ang isang taon, nakatayo si Camille sa hardin ng kanilang bagong bahay sa probinsya, malayo sa ingay ng korporasyon at sa pait ng nakaraan. Tumatakbo ang kambal na sina Kahel at Kali. Malulusog at masaya, humahabol sa isang aso. Lumapit si Kayden sa kanyang likuran at niyakap siya. Wala nang mga benda sa kanyang katawan, tanging mga peklat na lamang ang naiwan, mga peklat na nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan. Hindi na ng hapunan, bulong ni Kayden. Susunod na kami, ngiti ni Camille. Dumating si Marcos dala mga regalo para sa mga bata. Mukhang tapos ng audit ng Malapas Holdings. Lahat ng pera ng Project 300 na ilipat na sa isang foundation para sa mga batang may rare genetic diseases. Tumingala si Camille sa langit. Ang 300 milyong piso na naging mitsa ng kanilang paghihiwalay ay naging daan para sa kaligtasan ng marami. Ang pag-ibig na akala niya isang pagkakamali, naging pinakamatibay na pundasyon ng kanyang buhay. Lumipas ang 5 taon, mula nang maglaho ang usok sa isla ng mga Villamor. Ang mundo ng negosyo unti-unti nang nakalimot sa iskandalo ng Project 300. Ngunit para kina Camille at Kayden, ang bawat araw ay isang pasasalamat. Sa isang malawak na farm sa Tanawan, Batangas, abala si Camille sa pag-aayos ng mga rosas. Ang kanyang apelido hindi na lamang basta konektado sa yaman, kundi sa pagtulong. Ang Villar Manlapas Foundation ay isa na sa pinakamalaking taga-suporta ng medical research sa bansa. Mama, tingnan mo po, si Tito Marcos may dalang bagong drone, sigaw ni Kahel na ngayon ay 10 taon na. Kasunod niya si Kali na mas lalo pang nanginig, nagiging kamukha ni Camille habang lumalaki. Lumapit si Kayden, dala ang 2 baso ng lemonade. Masyadong masigla mga batang yon, siguro dahil darating na ang lihim nating bisita. Napangiti si Camille ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, Kayden, nahanap niya ng katahimikan? Sa dulo ng kanilang lupain, malayo sa mga mata ng publiko, may isang maliit na cottage. Doon nakatira ang isang lalaking laging nasuot ng guantes at bonnet. Ang kanyang mukha maayos na. Salamat sa mga operasyong pinondohan ni Marcos, ngunit pinili niyang manatiling patay sa mata ng mundo. Siya si Alas Ares Villar. Hindi siya tuluyang naglaho sa isla. Sa huling sandali no, nagawa siyang iligtas na Kayden at Marcos mula sa nagbabagang laboratorio. Ang serum na inakala niyang papatay sa kanya ay nag-stabilize sa kanyang katawan. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang pagtanda. Mas mabilis siyang tumanda kaysa sa normal na tao. Alas, tawag ni Camille habang papasok sa cottage. Lumingon si Aris. Ang kanyang buhok may mga puti na kahit nasa 30s pa lamang siya. Camille, kamusta ang mga bata? Mabuti sila, Aris. Salamat sa huling formulang binigay mo. Ang hulis test sa kanila ay nagpapatunay na normal na ang DNA nila. Wala nang sumpa ng Project 300. Huminga ng malalim si Aris. Maaari ka nang magsimulang muli. Umiling si Aris. Dito na lang ako, Kayden. Sapat na sa aking nakikita ko kayong masaya mula sa malayo. Bantayan niyo ang kambal.
Ang dugo ng mga Villar at Manlapas ay nananalitay sa kanila. Siguraduhin niyo na ang tanging pamanang dadalhin nila ay ang inyong pagmamahalan, hindi ang aming kasakiman. Habang papalubog ang araw, nagtipon ng pamilya sa harap ng bonfire. Si Camille, sa gitna na Kaydan at Marcos habang ang kambal nagtatakbuhan sa paligid. Ang 300,000 piso naging abona, ngunit ang pamilyang nabuo mula sa apoy nanatiling matatag. Ang kwento ni na Camille at Kaydan ay hindi nagtatapos sa yaman kundi sa kalayaan. Kalayaan mula sa nakaraan at pag-asa para sa kinabukasan. 5 taon ang mabilis na lumipas matapos ang huling pagsabog sa isla. Ang mga balita tungkol sa Project 300 ay nabuo na sa limot ng publiko. Pinalitan ng mga bagong isyu at intriga sa mundo ng korporasyon. Ngunit para sa pamilyang Villar at Manlapas, ang bawat segundong lumilipas sa isang regalong pinahahalagahan. Sa isang malawak at payapang farm, sa paanan ng bundok makiling, abala si Camille sa pag-ayos ng kanyang mga paboritong puting rosas. Ang kanyang apelyido hindi na lamang sa gisag ng yaman, kundi ng pag-asa. Ang Villar Manlapas Foundation ay isa na sa pinakamalaking institusyon na nagbibigay libreng gamot at genetic research para sa mga batang may pambihirang karamdaman. Mama, tingnan mo po ang nakuha naming isda sa sapa, sigaw ni Kahel na ngayon, 10 taon na at basta na nagiging kamukha ni Kaydan. Kasunod niya si Kali, may bitbit na maliit na basket. Ang kanyang mga mata nagdiningning sa tuwa. Lumapit si Kaydan. Wala na ang mga benta at tayong maliliit na peklat sa kanyang braso ang paalaran ng kanyang sakripisyo. Niyakap niya si Camille mula sa likuran. Masyadong masigla ang mga bata. Siguro dahil alam nilang darating ang lihim nating bisita ngayon. Napangiti si Camille, ngunit may bahid ng pangungulila ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, Kaydan, nahanap niya na ang katahimikan sa lugar na pinili niya? Sa pinakadulo ng kanilang lupain, malayo sa mata ng mga trabahador at bisita, may isang maliit na cabin na napapalibutan ng matatayag na puno. Doon nakatira isang laking laging nakasuot ng simpleng damit at bonnet. Bagaman maayos na ang kanyang mga sugat mula sa isla, pinili niyang manatiling patay sa paningin ng mundo para sa kaligtasan ng pamilya. Siya si Alas Ares Villar. Hindi siya tuluyang naglaho sa isla. Sa huling sandali noon, nagawa siya iligtas sina Marcos at Kaydan mula sa nagbabagang laboratorio. Ang serum na inakala niyang tatapos sa kanya nag-stabilize sa kanyang DNA. Ngunit ang kapalit ay ang mabilis na pagputi ng kanyang buhok at ang panghina ng kanyang pandinig, mga markang habang buhay niyang dadalhin. Ares, tawag ni Camille habang papasok sa cabin. Lumingon si Ares, may hawak na lumang libro. Camille, kamusta ang kambal? Narinig ko ang kanilang mga tawa hanggang dito. Mabuti sila. Salamat sa huling formulang binigay mo bago tayo umalis sa Singapore. Ang huling test sa kanila ay nagpapatunay na wala ng bakas ng genetic defect. Sila ay mga normal na bata na. Malaya na sila. Huminga ng malalim si Ares. Isang turay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Yun lang ang tanging paraan para mabura ko ang mga kasalanan ni tatay at ang mga pagkakamali ko sa'yo. Patawad ko naging mitsa ko ng iyong pagluha noon. Ang kasunduan ng mga Manlapas at Villar. Dumating si Marcos, dala ang mga legal na dokumento. Bagaman nanatili siyang bachelor, itinuring niya ng sariling pamilya ang kambal. Ares, ito ang iyong bagong identity. Mula ngayon, ikaw na si Alejandro Velez. Maaari ka nang lumabas. Maaari ka nang maglakbay kung gusto mo. Umiling si Alas. Dito na lang ako, Marcos. Sapat na sa akin nakikita ko silang lumalaking masaya mula sa malayo. Bantayin niyo ang kambal. Ang dugo nating 3 ang nagligtas sa kanila. Siguraduhin niyo ang tanging pamanang dadalhin nila ay ang pagmamahalan, hindi ang ating kasakiman. Habang papalubog ang araw, nagtipon ang pamilya sa harap ng bonfire sa hardin. Si Camille nakasandal sa balikat ni Kaydan habang si Marcos abalang nagtuturo sa kambal kung paano mag-ihaw ng marshmallows. Ang 300,000 piso na naging metsa ng kanilang paghihiwalay ay naging abona sa nakaraan. Ang natitira ay isang pamilyang nabuo mula sa apoy, pinatibay ng mga lihim at pinag-isa ng wagas sa pag-ibig. Ang kwento ni na Camille at Kaydan hindi nagtatapos sa yaman, kundi sa kapayapaan. Isang kapayapaang pinagbayaran ng dugo, ngunit pinanatili ang katapatan. Ang gabi sa paanan ng makiling, laging balot ng hamog at huni ng mga kuliglig.
Para kay Alas Ares Villar, ang katahimikang to ang kanyang nagsisilbing kumpisal. Sa loob ng 5 taon, bawat araw niya umiikot sa pagbabasa ng mga lumang libro at pagbabantay sa pamilya ni Camille sa malayo gamit ang kanyang teleskopyo. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamot sa kanyang maliit na mesa, narinig niya isang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Kayden o ang magaan na hakbang ni Camille. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang nakatagong patalim. Sino yan? Ang boses niya ay paos, dala ng matagal na hindi pagkakaimik. Bumukas ang pinto, pumasok ang isang babaeng balot ng itim na jacket. Nang itaas nito ang kanyang ulo, bumungad ang mukha ni Harleen. Ngunit wala na ang baliw na kistap sa kanyang mga mata. Pinalitan to ng pagod at pagsisisi. Ares? Bulong ni Harleen. Akala ko ba, patay ka na? Binaba ni Ares ang kanyang armas. At akala ko rin nasa correctional ka pa, Harleen. Paano mo nahanap ang lugar na to? Pinakawalan ako dahil sa tulong ni Marcos. Binigyan niya ako ng bagong pagkatao para makasama kong anak ko sa ibang bansa. Paliwanag ni Harleen habang nakaupo sa tapat ni Ares. Pero bago ko umalis, kailangan kong makita kung nakuha mo ng hustisyang hinahanap mo o kung tulad ko, nabilanggo ka rin ng sarili mong mga peklat. Tinignan ni Ares ang kanyang mga kamay na may puting marka ng DNA stabilization. Nakuha kong buhay ko, Harleen, pero nawala ang pagkatao ko. Ako ang subject 0 na nagmula sa ambisyon ng tatay ko. Ang bawat hininga ko, utang ko sa dugo ni Camille. Pareho tayong naging biktima ng mga manlapas at Villar, sabi ni Harleen, hinawakan ang kamay ng lalaki. Pero tingnan mo sila. Tinuro niya ang bintana kung saan tanaw ang maliwanag na mansyon ni na Camille at Kayden. Sila ang patunay na po pwedeng maghilom ang sugat kahit pagano kalalim. Bago umalis si Harleen ng madaling araw na iyon, ay may iniwan siyang isang maliit na kwintas kay Ares. Ito ay ang krus sa pag-aari ni Doña Esmeralda na nakuha niya bago ito mamatay. Ibenta mo yan o itapon mo, pero para sa akin yan ang simbolo na tapos na ang laro nating lahat. Wika ni Harleen bago tuluyang maglaho sa dilim. Nang sumunod na umaga, habang naglalakad si Ares sa gilid ng sapa, nakita niya ang kambal na sina Kahel at Kali na naglalaro. Nakita siya ng mga bata. Sa halip na matakot sa kanyang anyo, lumapit ang dalawa. Tito, pinapabigay po ni Mama, sabi ni Kali habang iniaabot ng isang drawing. Isa tong drawing na isang malaking puno na may 3 matatandang lalaki sa ilalim, sina Kayden at Marcos, at isang lalaki na may bonnet na kinulayan nila ng pilak ang buhok. May nakasulat sa ibaba, Our Secret Hero. Napangiti si Ares. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na hindi na siya isang experiment o isang subject. Siya ay isang kapatid, isang tito at isang tao. Sa kanyang journal ay sinulat ni Ares ang kanyang huling entry bago niya ito sunugin. Ang Project 300 nagsimula sa 300 milyong piso at 300 base pairs ng DNA. Ngunit natapos ito sa isang bagay na di kayang bilangin o lagyan ng presyo, ang kapatawaran. Malaya na ako? Inilabas ni Ares ang kwintas ni Esmeralda at tinapon ito sa pinakailalim na bahagi ng sapa. Habang lumulubog ang ginto sa tubig, naramdaman niya na kasama nitong naanod ang huling bigat ng kanyang dibdib. Tumayo siya ng tuwid, hinarap ang sikat ng araw at naglakad pabalik sa kanyang cabin. Hindi na lang bilang isang anino, kundi bilang isang bantay na may payapang puso. Ang kwentong ito ni na Camille, Kayden at Alas Villar ay hindi lamang isang tipikal na teleserye ng pag-ibig at ng yaman. Nahirito ang malalim na araw at mensahe na iniwan ng kanilang paglalakbay. Ang pag-ibig ay higit pa sa emosyon. Ito ay sakripisyo. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa kung anuman ang handa mong bitawan para sa ikabubuti ng iba. Pinakita to ni Kayden ng piliin niyang magmukhang kontrabida at itulak pareho si Camille para lamang iligtas to sa panganib sa kanyang sariling pamilya. Pinakita rin to ni Camille ng itaya niyang sariling buhay sa blood transfusion niya para sa kambal. Ang pag-ibig ay hindi laging masaya, kung minsan ito ay masakit na pagpili sa kaligtasan ng minamahal kaysa sariling kaligayahan. Ang nakaraan ay hindi dapat maging bilangguan. Si Alas Villar ay biktima ng ambisyon ng kanyang ama, Project 300.
Sa simula, puno siya ng galit at paghihigante, ngunit natutunan niya na ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan kundi sa kapatawaran. Pinili niya na maging anino na lamang upang matiyak na ang susunod na henerasyon, ang kambal, ay hindi na nga madadamay pa sa dumi ng kanilang kasaysayan. Hindi mo kasalanan ang pinagmulan mo, pero responsibilidad mo kung paano kang magpapatuloy. Ang pamilya ay higit pa sa dugo sa kwento. Nakita nating ang sariling dugo tulad ni na Donna Esmeralda at ang tatay ni Camille ang siyang nagpahamak sa kanila. Sa kabilang banda, si Marcos na naging karibal sa simula ang naging sandigan at tunay na kapatid sa oras ng kagipitan. Ang pamilya, binubuo ng mga taong nananatili sa tabi mo sa gitna ng ungos. Hindi lamang ang mga tao na kapareho mo ng apelido. Ang kasakiman ay may kalapat na kabayaran. Ang 300 milyong piso at ang Project 3NA DNA Experiment ay sumisimbolo sa labis na paghahangad ng kontrol at immortalidad. Sa huli, ang mga tao na naghahangad nito, si Esmeralda at si Salvador, ay nauwi sa trahedya. Ang yaman na nakuha sa masamang paraan ay nagiging abo rin sa huli. Ang anumang tinayo sa kasinungalingan at pananampalataya ay guguho rin pagdating ng tamang panahon. Ang kapatawaran ay ang pinakamabisang lunas. Kung di pinatawad ni Camille si Kayden at kung di tinanggap ni Kayden si Marcos bilang kapatid, hindi nila matatalo ang mas malaking kaaway. Ang pagpapatawad ang nagbukas ng pinto para sa kanilang happy ending. Ang puot ay parang laso na ikaw ang umiinom pero maasa ang iba ang mamamatay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Ang kwentong ito ay paalala na sa gitna ng madilim na mundo ng kapangyarihan at pagtataksil, ang katotohanan at pagmamalasakit pa rin ang mananaig. Ang bawat sugat ay may hilom at ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong itama. Basta tanda tayong harapin ang bukas ng may malinis na puso. At dito na po nagtatapos ang masalimuot, nakakadurog ng puso, ngunit puno ng pag-asang kwento ni Kayden at Camille. Isang paalala na ang tunay na yaman hindi nasusukat sa 300 milyong piso, kundi sa katapatan ng pusong handang magpatawad at magmahal muli. Sana'y nabaon ninyo sa inyong mga puso ang mga aral na iniwan ni Aris Villar, Marcos at ng buong pamilya. Na sa bawat unos na dumarating sa ating buhay, laging may bahagharing naghihintay, basta't marunong tayong lumaban at magtiwala. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagbabahagi ng mga kwentong kukurot sa inyong mga damdamin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta sa aking munting channel. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagbabahagi ng mga ganitong klaseng kwento. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay ngayon. Mag-iingat po kayong lahat palagi, saan man kayong dako ng mundo naroon. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Ito ang inyong lingkod, nagpapaalam. Hanggang sa susunod na kwento.